Mamimili ng milokoton. Malalaki at mapupulang milokoton. Mula sa puno, sariwang pitas, 50 sentimos bawat kilo. Ate Lan, hindi ka mag-asawa na raw si Kianyo? Ikaw na nanay, hindi ka man lang pumunta sa syudad para tumulong sa paghahanda. Pag naibenta ko tong huling 2 kaing, pupunta na ako. Gusto kong mag-ipon pa ng pamana para sa anak ko. Ay, swerte mo naman. Nakapasa sa magandang universidad ang anak mo. Nagtrabaho at nag-asawa pa sa syudad. Apos ka na sa paghihirap, no? Nga, kapag nakapag-asawa na si Kian sa syudad, dadalhin ka niya roon para magpahinga. Hindi ko naman hinihingi ang kapalit. Basta, maging maayos ang buhay niya, masaya na ako. Ama, tama. Sige, magtatrabaho na kami. Pupunta pa kami sa bukid. Kita-kita na lang. Segj, ingat. Ate Lan, magandang araw po. Ate Lan, sa wakas nakita rin po kayo. Ate Lan, bakit po dito kayo nagtitinda ng milokoton? Anong ginagawa mo rito? Nagtago na ako sa Shongwan Village. Sa liblib na lugar na ito, paano mo pa ako nakita? Ate Lan, noong araw, kayo ang leader namin sa negosyo. Ngunit sa lurok ng tagumpay, bigla kayong nag-video. Hindi lang kayo nag-resign bilang chairman, pati ang Yunqing Chamber of Commerce ay ipinasa nyo sa iba. Sabi nyo, gusto nyong mamuhay ng payak, tapos nawala na kayo. Ilang taon ko na pong hinanap sa buong Yunqing, pero wala po akong nahanap na balita. Sino ang nagsabi sa'yo na hanapin ako? Umuwi ka na. Kung sabihin na ako ito. Pero, Anak ko yan. Anak, bumili na ako ng tiket papuntang probinsya bukas. Para sa kasal mo. Di ba gusto mo ang buro kong ginagawa? Marami akong ginawa para sa'yo. Patungkol sa asawa mo, hindi ko alam ang gusto niya. Kaya ginawa ko ang tinapa. Huwag kang mag-alala, ang karne ay galing sa sariling babuyan natin, masarap yan. At saka, Mas mabuti po kung hindi na kayo pumunta sa kasal ko. anak, anong ibig mong sabihin? Ma, iniisip ko lang po. Medyo mahirap pumunta mula sa Shuangwan Village papuntang probinsya. At saka, hindi pa po kayo nakakapaglakbay ng malayo, baka po may mangyari sa daan. Paano na po yun? Matanda na ako, anak, pero hindi pa naman ako ganun katanda. Para hindi makabisado ang daan, di ba? Ma, huwag na po kayong pumunta. Bakit? Hinay-hinay lang po, mahirap ang biyahe. Baka mapagod kayo. Kapag may pagkakataon, isasama ko si Yuyaw para bisitahin kayo. Pero, Honey, maganda ba sa akin tong wedding gown? Ma, may gagawin pa ako. Bababa na muna ako. Hoy, Xiao Qian. Honey, maganda ba sa akin tong wedding gown? Kanino ka tumawag? Wala, scam call lang. Hayaan mo na. Tara na, tingnan natin kung anong accessories ang bagay. Halika. Ate Lan, baka may nangyari? Kakaiba si Xiao Qian itong mga nakaraang araw. Baka may totoong problema. Lao Chen, tulungan mo naman ako. Ano, Ate Lan? I-check mo nga kung saan nakatira ang anak ko doon sa lungsod. Kailangan kong puntahan. Honey, Ano? ito ang listahan ng mga bisita sa kasal. Tingnan mo kung may nakalimutan pa. Kung may gusto kang imbitahin sa mga kamag-anak mo, idagdag mo na. Hindi na, wala akong malapit na kamag-anak. Inga, wala ka ng magulang. Malamang wala ka ng koneksyon sa iba. Cheng Qian, makinig ka. Simula pagkabata, pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko. Hindi para mag-asawa at maglingkod sa biyenan. Pinakasalan kita dahil wala kang magulang. Huwag mo akong lokohin. Kapag niloko mo ako, palalayasin kita. Hindi naman. Sa ko. Sek. Anak, narito ako. May dala akong tinapa at atsara. At sariwang gulay mula sa bukid. Nasaan ang kusina mo? Ilalagay ko na ito. Ma, Anong problema, anak? Honey, sino yon? wala, nagtatanong lang ng direksyon. Sasamahan ko siya. Xiao Qian, ano nang ginagawa mo? Nagtanong ng direksyon? Ma, ihatid ko muna kayo. Ipapaalam ko sa inyo mamaya. Hindi ako aalis. Dapat mong ipaliwanag ngayon. Ma, pasensya na po. Kayo ang naghirap para sa akin. Nagpaaral sa akin gamit ang inyong sipag. Ang naglabas sa akin sa kabundukan, ngunit walang kakayahan ng anak. Na manirahan sa lungsod. Inay, walang silbi ang anak mo. Nakita niyo po, inay. Malakas at mayaman ang pamilya ni Yuyaw. Hindi ko sinasadya na itago ang inyong pagkatao. Kung malaman nila ni Yuyaw ang inyong pag-iral, tiyak na hindi siya pakakasalan ako, inay. Ano ang sinabi mo sa pamilya Zhu? Sinabi ko sa kanila, Anong sinabi?
Sinabi kong patay na ang magulang ko, ulila ako. Kalokohan. Wala akong magagawa, inay. Pagkatapos kong magtapos. Wala akong magandang trabaho, walang bahay, walang sasakyan. Probinsyano pa, sinong babae? Ang magpapakasal sa katulad ko, inay. Hirap na hirap akong nahabol si Uyaw. Gusto niya ng lalaking walang magulang. Para hindi mag-alaga ng biyenan. Hindi ko masabi ang totoo, inay. At saka, inay, mayaman ang pamilya ni Uyaw sa probinsya. Nangako sa akin ang tatay ni Uyaw. Pagkatapos naming ikasal, ilalagay niya ako sa Yaolan Group, isa yon sa top 10 company sa buong mundo. Kapag nakapasok ako sa Yaolan Group, makukuha ko kayo sa lungsod at magiging maganda ang buhay nyo, inay. Inay, hindi magalang ang anak ninyo. Suntukin niyo ako. Walang kakayahan akong manirahan sa lungsod, walang silbi ang anak ninyo, inay. Anak, bakit mo naiisip yan? Hindi naman hinihingi sa iyo ni inay na maging matagumpay ka. Inay, kung hindi niyo ako kinuha noon, namatay na sana ako sa lamig. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay ay gantihan ang inyong pag-aaruga sa akin at bigyan kayo ng magandang buhay, inay. Sige na. Hindi ko naisip ng maayos. Gusto ko ang payapang buhay sa Double Bay Village. Pero hindi ko naisip kung gusto mo rin. Anak, huwag kang mahiya. Ang gusto mo, ibibigay sa iyo ni inay. Inay, payag kayong itago ang totoo para sa akin. Anak, ang nakukuha sa panloloko at kasinungalingan. Paano magtatagal? Huwag kang mag-alala, higit pa sa kayang ibigay ng zoo. Ang handa para sa iyo ni inay. Paano natin mapapantayan ang zoo? Mga simpleng tao lang tayo. Huwag kang mag-alala, maghanda ka na lang ng kasal. Sige na, aalis na si inay. Matanda, pinag-aral mo na ako ng ganito. Bakit pa kailangang manggulo sa napakahalagang sandaling ito? Makinig ka sa akin, manatili ka na lang sa probinsya. Kung hindi, then... Ate Lan, kailangan ba ng tulong mula sa grupo ang binata? Baguhan pa lang si Xiaoqian sa lipunan. Ang pamilya Zhu ay isang maliit na subsidiary lamang ng Yaolan Group. Nahihiya na siya dahil dito. Bilang kanyang ina, nadaramang may pagkukulang ako sa kanya. Bukas na ang kasal. Ni Xiaoqian at Zhu Yao. Maghanda ka ng appointment letter bilang general manager ng Yaolan Group. Gusto kong ikasal si Xiaoqian nang marangal bilang tagapagmana ng Yaolan Group. Opo. Xiaoqian, sa mga nakaraang taon, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Gusto ko lang ng payak at simpleng buhay. Pero hindi ko inakalang magiging mahirap para sa iyo. Ang magtagumpay sa lungsod dahil sa simpleng pinagmulan. Kulang ako sa pag-iisip. Kaya ngayon, itataas kita sa mataas na katayuan. Salamat sa inyong pagdalo. Maligayang bati. Nanay, tatay, oh. Suwerte mo, Jig. Ang pamilya Zhao ang pinakamayaman sa Yongcheng. At nasa ilalim ng Yaolan Group. Ngayong napangasawa mo ang nag-isang anak na babae nila, hindi ka na. Maghihirap pa. Nga, naririnig ko na dating ang misteryosong chairman ko ng Yaolan Group para batiin si MS Zhao sa kasal niya. Napakalaking karangalan iyon. Nakikinabang din kami sa pamilya Zhao para makita ang tunay na mukha ni Chairman Gu. Pakakasalan ko si Yao dahil mahal ko siya. Walang kinalaman ang kanyang kayamanan. Mabuti. Segish, mag-enjoy kayong lahat. Tinawag ka lang na Jigu, totoo bang sumagot ka? Kung hindi dahil sa pamilya namin, isang taga-bundok ka lang. Hindi ka magkakaroon ng titulong Ginoo sa buong buhay mo. Hayaan mo na, isa lang naman ang mahal naming anak. Kahit hamak ang pinagmulan niya. Basta mahal niya ang anak natin, okay na. Kung hindi dahil kay Yao na napakasal sa'yo, at hindi mo kailangang alagaan ang biyenan, hindi ko papayagan ito. Nanay, tatay, malapit nang magsimula ang seremonya. Ako na ang mag-aasikaso sa mga bisita. Samahan niyo si Yao sa dressing room para makapagpahinga. Mga kilalang tao ang mga bisita ngayon. Darating si Chairman Gu ng Yaolan Group. Mag-ingat ka. Kung mapapahiya mo ang pamilya namin, magdudusa ka. Opo, Hindi kailangang maglingkod ni Xiaoqian kaninuman. Sino ka ba? Ako ay, syempre. siya. Siya yung alin na nagtanong ng direksyon kahapon. Parang,
Nga, siya nga yung nagtanong ng daan kahapon. Nagtanong ng daan. Anong ginagawa rito na nagtanong ng daan? Hindi mo ba alam na ngayon ay ang handaan ng pamilya Zhao at bawal pumasok ang hindi inimbita? Isa lang siyang nagkataong napadpad na pasahero. Huwag kayong mag-alala, alisin ko na siya agad. Bilisan mo. Huwag mong abalahin ang kasal. Ginang Zhou, kahit na ikaw ang biyanan ni Xiao Qian, hindi mo naman dapat siya kausapin ng ganyan. Parang utusan lang, di ba? Si Xiao Qian ay manugang ko. Paano ko siya tratuhin? Wala kang pakialam. Sinabi mo nga, si Xiao Qian ay manugang mo. Narito siya para pakasalan ang anak mo, hindi para maging alila sa bahay niyo. Pakasalan ng anak ko. Sa kanyang estado, isang mahirap na galing sa bundok, karapat-dapat ba siya? Kung hindi lang siya sinwerte at nagustuhan ng anak ko, at nagpakumbaba, para maging live-in son-in-law dito sa amin. Live-in son-in-law. Isang tunay na lalaki, kahit mahirap ay hindi dapat mawala ng dignidad. Kahit kailan, kahit saan. Hindi dapat yumuko ang iyong likod. Paano ka nagpakaapi? Na maging live-in son-in-law. Ito ay usapin ng pamilya Zhao. Ano ang kinalaman mo? Palisin mo na siya agad. Kahit simpleng bagay na ito, hindi mo pa magawa ng maayos. Walang kwenta. Kayo ngayon, humingi kayo ng tawad kay Xiao Qian. Sino ba itong Al na ito? Nababaliw na ba? Nagpapapanggap, pinapatawad ang pamilya Zhao? Nga. Cheng Qian. Itong babaeng baliw, pinapatawad ako sa iyo. Sabihin mo, dapat ba akong humingi ng tawad sa iyo? Hindi na. Siya nagsasabi lang iyon ng walang basehan. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Paumanhin. Huwag muna kayong magalit, alisin ko na siya. Umalis ka na. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Kung magpapatuloy ka sa paggulo nito, parang pinapanood mo lang akong mawalan ng lahat. Xiao Qian, paano ko hahayaang? Mawalan ka ng lahat. Narito ako ngayon para. Huwag kang magsalita, umalis ka na. Nakikiusap ako, umalis ka na. Xiao Qian, papaalisin mo ba ako? Cheng Qian, ano pang hinihintay mo? Malapit nang magsimula ang ating kasal. Hahayaan mo bang sirain ng babaeng ito na puro kalokohan ang sinasabi? Ang ating kasal. Cheng Qian, kung hindi mo siya paalisin, mukhang hindi na kailangang ituloy ang kasal ngayon. Yuyaw, nanay, tatay, huwag kayong magalit. Paalisin ko na siya ngayon din. Ganito kabagsik ang Zhou family, huwag na lang tayong magpakasal, Xiao Qian. Ang ibibigay sa iyo ng Zhou family, dodoblehin ko. Tara na. Tama na. Matandang babae ka, lumayas ka na rito. Xiao Qian, sigurado ka bang paalisin mo ako? Ale, may sira ba ang utak mo? Wala namang koneksyon si Cheng Qian sa iyo. Dahil lang sa itinuro niya ang daan sa iyo. Magpapakapit ka na sa kanya? Huling tanong ko ito sa iyo. Talaga bang paalisin mo ako? Matandang babae, di kita kilala. Walang kwenta. Mga tauhan, hilahin niyo siya palabas. Tumigil ka. CJ. Gu Chengqian, sa pag-aalaga ko sa iyo ng ilang taon, nagplano pa ako para sa iyo. Akala mo, makakapag-asawa ka ng Zhou, magiging matagumpay ka na? Hindi mo na ako kilalang. Matanda ka, lumayas ka na. Di mo ba naiintindihan? Chengqian, sabi nga, ang anak, di dapat humamak sa pangit na ina. Ang tupa, lumuluhod sa ina para sumuso, ang uwak, nag-aalaga sa magulang. Di ko inakala, naging ganito ka na, taksil, walang utang na loob. Walang hiya. Bahala na. Kulang ang pag-iisip ko noon, nagkulang ako sa iyo. Lumuhod ka ngayon, magmano ka at humingi ng tawad. Patawarin na kita. Ano ba? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit dapat lumuhod si Cheng Qian sa iyo? Bakit? Dahil ako ang ina niya. Dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Mula bata hanggang 20 gulang. Cheng Qian, di ba sabi mo, ulila ka? Saan galing ang nanay mo? Cheng Qian, ipaliwanag mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Niloloko mo ba kami? Totoo, inalagaan kita. Pero hindi kita hiniling na alagaan ako. Mahirap ka na, bakit mo pa ako inampon? Alam mo ba, ang kahirapan mo, sisirain ang buhay ko. Iniligtas kita sa lamig, inalagaan. Pinakain hanggang lumaki. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Ano pa? Mayaman ang mga magulang ng iba, ano ang maibibigay mo sa akin? Isang magsasaka ka lang na laging nakaharap sa lupa. Isang magsasakang babae na magaspang at walang kagandahan. Wala kang naitutulong sa akin. Paano ako makikipagkumpetensya sa iba? Mahirap ka na nga, bakit mo pa ako inampon? Sino ang may gusto sa pekeng kabaitan mo? Pinag-aral kita ng napakatagal.
Hindi mo pa rin ba natutunan kung paano maging tao? Mali ba ako? Wala kang kayang ipanganak na lalaki. Inampon mo ako at maganda ang sinabi mo na papag-aralin ako. Pero sa totoo lang, hinihintay mo lang na magtagumpay ako balang araw. Para makisama ka sa akin at makinabang sa yaman ko, di ba? Si Yao Qian, ilang taon na kitang inalagaan. Binigyan kita ng pagkain, damit at pinag-aral. Wala ka bang pasalamat? Wala ba talaga? Pasasalamat? Gusto mo lang ng pera, di ba? Eto, bigyan kita. Dahil sa pag-aalaga mo sa akin, itong perang ito, ang pagbabayad sa lahat ng utang na loob. Pera. Ako si Gu Zhaolan, marami akong pera. Katawa-tawa. Isang babaeng taga na yon na puro salita lang. Chen Qian, umayag kaming ipakasal si Yuyao sa'yo. Alam mo pa ba kung bakit? Si Yuyao namin, hindi maglilingkod sa mga biyenan. At ang pamilya Zhao namin, hindi makikipagkamag-anak sa ganyang mahirap at hamak na pamilya. Ganyang uri ng pamilya. Ayusin mo ito agad, kung hindi, ang kasal na ito. Hindi na kailangang ituloy. Narinig mo na, Gu Zhaolan. Manugang na ako ng pamilya Zhou. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Para lang sa pamilya Zhou, tatalikuran mo ang relasyon nating mag-ina. Nakakatawa. Hindi ko inakala na ako si Gu Zhaolan. Mag-aalaga ng isang hangal na tulad mo. Pamilya Zhou lang. Alam mo ba sa iyon, Cheng? Ano ang estado ng pamilya Zhou? Bahala na. Sa isang babaeng magsasakang. Ganyang magaspang, wala akong sasabihin. Kunin mo na ang pera at umuwi ka sa Shuangwan Village para magbenta ng peach. Gusto mong tapusin ang relasyon nating mag-ina? CJ, lumuhod ka at magmano ng 3 beses tapos na tayo. Ikaw ang dapat lumuhod at magmano. Ganito. Lumuhod ka ngayon at magmano ng 3 beses. Baka sakali. Dahil inalagaan mo ako kapag namatay ka na. Bigyan kita ng isang simpleng kabaong. Ang anak ko gusto ng anak ko na lumuhod ako sa kanya. Napakaswail at walang utang na loob. Labag sa kagandahang asal. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Tingnan natin kung tatamaan ako ng kidlat ng langit. Ano nang hinihintay mo? Halika Ri, hawakan mo siya. Lumuhod. Lumuhod ka sa harap ko. Nanay mo ako. Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka. Dumating na ang handog mula sa Glory Wave Group. Ang aking handog ay dumating na. Nasaan si Gu Chengqian? Ako po si Gu Chengqian. Sino po kayo? Ako si Zhao Ping, Vice Presidente ng Glory Wave Group. Vice President Zhao. Halika, kunin ang handog na inihanda ko para kay Ginoong Gu. At sa binibining Zhao. Sandali lang. Si Gu Chengqian ay walang utang na loob at suwel. Nagbago na ang isip ko. Wala na siyang makukuha. Mula sa Glory Wave Group. Sino ka ba? Ako ang nagdala ng handog, syempre. Ano? Siya pala ang nagbigay nito? Ang handog mula sa Gu Zhaolan, ang Glory Wave Group, ay hinagis mo. At nag-aangas ka pang ikaw ang nagdala. Nababaliw ka na. Zhao Fashion, ang pamilya ninyong Zhao, ay napakalakas ng loob. Isinasaalang-alang ko lang ang matagal na paglilingkod ng pamilya mo sa Glory Wave Group, kahit na sa panganib. Nagbigay ako ng handog para sa inyo, pasuportahan kayo. At ganito ang gaganti ninyo? Vice Presidente Zhao, patawarin niyo po. Walang kinalaman sa amin ang babaeng baliw na ito. Ako na ang mapapaumanhin sa inyo para sa kanya. Kaya pala ang anak mong pinalaki mo, ayaw na sa'yo. At pinutol ang relasyon. Napakasyalaw at kahiya-hiya. Baliw ka talaga. Huwag kang magpanggap. Mag-sorry ka na. Kay Vice President Zhao. Magsusorry ako sa kanya. Hindi karapat-dapat? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang Vice Presidente ng Glory Wave Group, Acting Chairman. Kanang kamay ni Chairman Chen. 1 kilos lang niya, mawawala ka sa Yuncheng. Isang probinsyanang babae, sa harap ng mga mahahalagang tao. Ginulo ang kasal ng anak ko. At ngayon, sa harap ni Vice Presidente Zhao, nagyayabang ka? Gusto mo bang mamatay? Manghamak ka kay Vice President Zhao. Gusto mo bang isama ang buong pamilyang Zhou sa gulo mo? Mag-sorry ka na. Isang vice presidente lang ng Glory Wave. Hindi siya kasing dami ng tingin ko. Kung may magsusorry man, siya ang dapat sa akin. At baka pag-isipan ko pang patawarin siya. Hahaha, ayos. Hindi ko alam. Kailan pa nagkaroon sa Cloud City ng isang tulad mong hambog? Ayoko makipagtalo sa isang babaeng tulad mo. Pero ako ay kumakatawan sa mukha ng Brilliant Wave Group.
Ang Brilliant Wave Group ay hindi dapat lapastanganin. Kung gusto mong mabuhay, magsugat ka muna sa sarili mo. Hahayaan kitang umalis ng buhay. Kahit ikaw o kahit si Chen Shi pa ang dumating. Wala siyang karapatang magpahamak ako. Ang kapal ng apok mo, ang pangalan ni Chairman Chen. Pwede mo bang basta-bastang tawagin? Mukhang sobra ka ng kayabangan, hindi mo pinapansin. Ang lahat ng mamahali ka sa Cloud City, di ba? Tama ka. Para sa akin, ang lahat ng nakaupo dito ay hindi karapat-dapat sa aking paningin. Paano mo masasabi yon? Hindi kami karapat-dapat sa'yo? Ano ba yan? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng narito ngayon ay mayaman o makapangyarihan. Ikaw, isang babaeng probinsyana, kahit sino, sa amin ay kayang-kayang durugin ka. Nangahas ka pa. Magsalita ng ganyan. Kaya nga hiniwalayan ka ng pamilya Zhao. Isang baliw yan, sinumang lumapit ay madadamay. Vice President Zhao, napakayabang at ignorante nitong taong ito. Galit na ang lahat. Kung mahirapan ang Brilliant Wave Group, ang pamilya Wu ang bahala sa kanya. Kasama ang pamilya Zheng. Mga kasama. Ang baliw na ito at ako at ang aming pamilya Zhou ay walang kinalaman sa isa't isa. Gawin niyo ang gusto ninyo sa kanya. Huwag lang sana kaming idamay. May daan patungong langit, di mo tinahak. Mga kasama, itong baliweng babae. Ang ginawa niya ngayon, nakita naman nating lahat. Ang Brilliant Wave Group ay ayaw sana mambuli. Pero dahil ito ang gusto ng nakarami, hindi na ako magdadalawang isip. Baliin ang kanyang mga binti at itapon sa labas ng Cloud City. Limang minuto, humarap ka sa akin. Sage, Manager Gu. Tumawag si Manager Gu, inutos na ihanda ang bagong kasal na regalo para sa binata. Handa na ba, Manager Chen? Ako na General Manager ng grupo. Kailangan Manager Gu. Ang napakamahal na kontrata, ang milyon-milyong mansyon, nandito na. Ayos. Dalhin ang mga regalo, sumama kayo sa akin. Opo. 5 minuto pa ang natitira para magbago ang isip ninyo. Lucaret, mukhang nawalan ka na talaga ng ulirat. Hindi problema kung ikaw ang magloko, huwag mo kaming idamay. Huwag mong akalain na mapipilit mo ako. Natanggapin ka ni Chen Qian bilang isang babaeng probinsyana. Panaginip lang yan, sabi ko sa'yo. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, ikaw lang ang mapapahamak. Chairman Chen, ano po? Sage, naiintindihan ko. Sinabi ni Chairman Chen sa telepono, darating siya sa loob ng 5 minuto. At darating din ang chairman mismo para kay Ginoong Gu at Binibining Zhao, magbigay ng regalo sa kanilang kasal. Ang tagal nang nagretiro ng founder ng Yaolan Group. Ngayon lang siya nagpakita. Napakalaking karangalan para sa pamilya Zhao. Talagang napakalaking karangalan. Guzaolan, narinig mo na. May darating na isang napakahalagang tao. Sana maintindihan mo simula ngayon. Magkaiba na ang estado mo at ko. Ang mga maliit mong tulong noon, wala na yan. Walang halaga na. Kung titigil ka na ngayon, pwede pa kitang tulungan. Makiusat sa mahalagang taong yon. Baka bigyan ka pa ng pagkakataon. Di mo alam ang panganib, sinabihan na kitang umalis. Gusto mo talagang mamatay. Buti na lang mabilis kumilos si Chen Qian. Tinanggal ka bilang ina, kung hindi. Maapektuhan pa ang pamilya namin. 2 minuto na lang. Malapit ka nang mamatay, di ka pa nagbabago. Wala nang pag-asa, mga tao. Sundin si Vice President Zhao, baliin ang mga binti, palayasin sa Yoncheng. Ang lakas ng loob ninyo. Yaolan Group, maligayang pag-asawa, Gu Chengqian. Itinalaga si Gu Chengqian bilang General Manager ng Yaolan Group at kay Miss Zhao, isang mansion, General Manager ng Yaolan Group. Mansion. At napakamahal na kontrata. Presidente Zhao, regalo mo rin ba ito? Haha ito. Regalo ko to, pero binawi ko na. Dahil di kayo karapat-dapat. Guzaolan, ang kapal ng mukha mo. Kanina, regalo ni Presidente Zhao, sinabi mong sayo. Ngayon, regalo ni Chairman Chen, sayo pa rin. Na-offend mo na si Presidente Zhao, kulang pa. Ngayon, si Chairman Chen naman, parang gusto mo talagang. Mabilis mo tayo. Baliw ka, di mo alam ang limitasyon mo. Sa harap ni Chairman Chen, nagmamalaki ka pa. Anong pinag-awayan nyo? Chairman Chen, pakiusap po. Alisin na namin tong baliw na to, baka. Magalit pa kayo, Zhao Foshen. Nandito na si Chairman Chen, kayong pamilya Zhao. Pinapayagan pa, tong simpleng babae na magulo. Anong parusa ang nararapat? Presidente Zhao, Chairman Chen, pakiusap po. Palalayasin ko na, tong baliw na to, lumabas ka. Sinabi ninyong simpleng babae lang to, Chairman Chen. Asawa ng anak ko to, inaamang babae ni Gu Chengqian.
Pero huwag kayong mag-alala, wala na siyang kinalaman kay Cheng Qian. Ano ang gagawin ninyo sa kanya? Wala kaming reklamo. Chairman Chen, bago kayo dumating, ang babaeng probinsyanang ito ay nagmamalaki rito. Hindi niya iginalang ang Yaolan Group, sobrang mayabang. Para sa dignidad ng grupo, napagpasyahan naming bigyan siya ng isang malalim na aal. Mabuti, ano ang balak mong gawin sa kanya? Balian ang mga binti, itapon palabas ng hotel. At huwag nang payagang muling pumasok sa Yuncheng. Sang-ayon ba kayo sa pasyang ito? Huwag kayong mag-alala, Chairman Chen. Nandito ang pamilya Zhao sa Yuncheng. Kapag naglakas loob siyang pumasok, kahit kalahating hakbang, ako si Zhao Fushen ang unang magpaparusa sa kanya. Mabuti. Napakaganda ng ginawa ninyong dalawa. Hindi. Ginawa ko lang ito pa sa grupo. Kung hahayaan natin kumalat ang mga sinabi niya at marinig ng chairman, baka, ikaw, binata, sa tingin ko ikaw ang dapat balian ng binti. At itapon. Chairman Chen, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin? Bulag ka, nakasakit ka ng mahalagang bisita. Dapat ka bang patawan? Mahalagang bisita? Chairman Chen, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Si Guzaulan ay isang babaeng probinsyana. Mula sa Shongwon Village, nagtatanim at nagbebenta ng mga peach. Hindi pa siya nakalabas ng baryo. Ito ang unang beses niyang pumunta sa Yuncheng. Paano siya magiging mahalagang bisita? Tumahimik. Kayong lahat, wala sa inyo ang kahambing ng kagalang-galang na si Zhao Ping. at Zhao Fusheng. Naglakas loob kayong magsalita nang walang galang sa harap niya. Ang laki ng mga apo ninyo. Chairman Chen, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Si Guzaulan ay isang babaeng probinsyana lang. Mababa ang estado. Narinig mo na, Guzaulan. Nakatanggap na ako ng suporta mula sa pamilya Zhou. At naging general manager na ng Yaolan Group. Sa tingin ko, ayaw mo lang akong umasenso. Gusto mong isama ako sa problema, masamang hangarin. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababali ang impluensya ng aming pamilyang Zhou. Payo ko sa'yo, mag-ipon ka na lang ng lakas. Tumahimik. Ang pamilya Zhao ay hindi kaapat-dapat ikumpara kay Ate Lan. Chairman Chen, ito. Chairman Chen, pakisabi naman na malinaw, sino ba talaga? Siya? Bulag ka. Siya ang Yaolan Group. Sino ako? Sa estado mo, hindi mo dapat malaman. Ate Lan, ang Zhao family ay lumabag sa mga patakaran. Paano mo ito gustong ipatupad? Kung gayon, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan ng Zhou family sa Yaolan. Upang magsilbing babala sa lahat. Opo. Ikaw, baliw na babae. Ang lakas ng loob mo. Ang aming Zhao family at Yaolan Group ay nagtutulungan ng ilang dekada na. Sa isang salita mo lang ba? Tumahimik ka. Ipag-utos mo na. Simula ngayon, ang Yaolan Group ay magkakansela ng anumang pakikipagtulungan sa Zhao family. Sa buong Yuncheng, sinumang mangahas na makipagtulungan sa Zhao family ay hindi na kailanman makakapasok. Sa Yaolan. Opo. Yaolan Group. Ang kumukontrol sa lahat ng komersyal na makakukunan sa Yuncheng. Si Chairman Chen mismo ang nagsabi na wakasan ang pakikipagtulungan sa Zhao family. Ang Zhao family sa Yuncheng ay malamang nawala ng pag-asa. Zhao Fusheng. Dahil lang sa hindi paggalang sa babaeng taga-probinsya, napakaraming parusa ang natanggap. Sino ba talaga siya? Paano? Mayroon ba kayong pagtutol? Wala po. Dahil si GNG, Gu ay kaibigan ni Jichen, ang aming Zheng family ay tiyak na. Magiging pinakamataas na bisita siya. Hindi namin siya pababayaan. Opo. Mula ngayon, ang aming Zhou family ay tiyak na. Magpapakita ng paggalang kay GNG, Gu. Sinumang mang-api sa kanya, ay lalaban sa aming Zhou family. Sumasang-ayon ang aming Wu family. Zhao, si Chairman Chen, kahit na siya ay mataas na opisyal ng grupo, ang tunay na kapangyarihan sa grupo ay nasa chairman pa rin. Si Chairman Chen ngayon ay kumilos ng mag-isa at winakasan ang pakikipagtulungan sa aming Zhou family. Kung ito ay magdulot sa chairman, nang maling akala na ang mga mataas na opisyal ng grupo ay ganoon kaabusado, ito ay maaaring makaapekto sa inyo. Chairman Chen, ang ginawa mo ay maaring hindi patas. Para sa isang babaeng taga-probinsya, gumamit ka ng pangalan ng grupo para sa malaking gulo. Kung ito ay malaman ng publiko, hindi ito magandang pakinggan. Kung malaman ng publiko na ang Yaolan Group ay nang-aapi ng mahihina, iyon ang tunay na kahihiyan. Ikaw, ano man ang pangalan mo, dahil kilala mo si Ji Chen, hindi ko napapansinin ang iyong pagmamalaki at paglapastangan sa Yaolan Group. Ngunit kung magpapatuloy ka sa iyong pagmamataas at paghamon sa grupo, kahit si Chen Shi ay hindi ka kayang protektahan. Zhao Ping, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Chen Shi, tayong dalawa ay mga mataas na opisyal ng Yaolan. Ngayon, bigla-bigla mong winakasan ang kontrata sa Zhao family. Ako pa ang dapat magtanong sa iyo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Zhao, si Chairman Chen ay nadaya ni Guzaulan. Siya ang ipinagtanggol niya. Ito ay lubhang katawa-tawa. Ang Yaolan Group ang pinakamataas sa negosyo sa Yuncheng. Siya, isang babaeng taga-probinsya. Anong karapatan mayroon siya para tumayo kasama namin? Sa tingin ko, ang walang karapatang tumayo kasama ni Ate Lan ay ikaw. Ikaw, at ikaw rin, walang utang na loob, hindi karapat-dapat maging anak. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi ng tawad kay Ate Lan, maaari ko pang hayaang mabuhay ka. Gusto mo akong magluhod sa isang probinsyana? Panaginip lang yan. Ako na ngayon ang general manager ng Yaolan Group. Pinahalagahan ng chairman sa paglipas ng panahon. Magiging pinagkakatiwalaan ako ng chairman. Sa oras na yon, sino pa ang magpapaluhod sa akin? Tama, Chen Shi.
nakuha na ni Cheng Qian ang pagpahalaga ng chairman. Kahit ikaw ay executive sa grupo, hindi lang ikaw ang executive dito. Di ba? Ang pamilya namin na Zhao ay hindi takot sa'yo. Narinig mo na, Chen Shi. Hindi basta-basta ang tao si Cheng Qian. Nagtatrabaho na siya sa Yaolan Group. Balang araw, tiyak nagiginhawa ang buhay niya. Gagawin mo ba ang lahat para sa isang probinsyana? At labanan ang buong grupo? Gusaolan, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Tulad mo na naghahabol lang ng kapangyarihan, hindi ka aakyat. Sa antas na hindi para sa'yo. Ang antas, ang mga bagay na pinagpapawisan mong pinag-aaralan at hinahabol. Para sa akin, parang ulap lang yan. Sa itsura mong mahirap, paano mo malalaman kung ano ang tinatawag na katayuan sa lipunan? Mahal, huwag ka nang makipagtalo sa isang probinsyano. Ikaw ngayon, General Manager ng Yaolan Group, kahit nakisama siya kay Chairman Chen. Hindi niya kayang saktan ang pamilya namin ni Katiting. Tama, Cheng Qian. Alam kong may kakayahan ka. Pinaghiwalay ka ni tatay sa probinsyanong yon. Pa sa ikabubuti mo, pagpasok mo sa Yaolan Group, huwag mong kalimutan ang pamilya namin. Champion, ang pamilya namin, ay mabuti sa'yo. Pagpasok mo sa Yaolan Group, ibalik mo muna ang negosyo sa pamilya namin. Huwag kayong mag-alala, unang gagawin ko sa Yaolan ay muling pipirma sa pamilya namin. Ay naku, Mabuti. matandang yan, huwag mong isiping nakisama ka kay Chairman Chen. Makakapinsala ka sa pamilya namin. Panaginip lang yan. Inay, pinahiya niya tayo. Dapat siyang parusahan. Lumuhod ka. At humingi ng tawad sa paghamak mo sa amin. Inay, malaking kahihiyan ang ginawa niya sa pamilya natin. Hindi sapat na magluhod lang siya. Anak, ano ang mungkahi mo? Mahal, paano kung paluhurin natin siya? At gumapang sa bulwagan, tapos tumahol ng ilang bises. Para sa kanyang kapalaluan at kamangmangan? Sige, mahal, susundin kita. Gusaolan, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yuyao? Dali, gumapang ka na rito. Isang buhay ka na sa probinsya, siguradong marunong kang tumahol tulad ng aso. Tahol ka na. Kapag maganda ang tahol mo, baka bawasan ko pa ang isang ikot ng paggapang mo. Go Cheng Qian, subalit. Ang posisyon bilang General Manager ng Yaolan Group, ganoon na lang ba ang pagyayabang mo? Talagang hindi ka mapabuti. Ang Yaolan Group ang hari sa Cloud City. Ang asawa ko ang General Manager ng Yaolan Group. Sa paglipas ng panahon, tiyak na makokontrol niya ang lahat ng pinakamataas na commercial na resources sa Cloud City. Ano ba ang alam mo? Yuyao, bakit ka pa nag-e-effort sa babaeng probinsyana na to? Ano ba ang alam niya tungkol sa Cloud City Chamber of Commerce? Kilala ba niya si Chairman Chen? Napakaswerte na niya't nakilala pa siya. Go Cheng Qian. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng ginawa mo ang sarili mong bitag. Ha. Mukhang hanggang sa huli, matigas pa rin ang mukha mo. Hindi ka pa natututo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Mga tauhan, iharap siya sa akin. Lumuhod, tumahol tulad ng aso, at pagkatapos, baliin ang mga binti at itapon siya. Cheng Qian, tama na yan. Dahil sa pag-alaga sa iyo ni Ate Lan, binigyan pa kita ng konting respeto. Ngunit ang ginawa mo ngayon, ay hindi ka dapat sa isang tao. Chen Shi, huwag mo nang pag-aksayahan ng salita. Iutos mo na. Alisin si Go Cheng Qian sa posisyon bilang General Manager. Opo. Ha. Gusaolan, ang posisyon ko bilang General Manager ay direktang itinalaga ng Chairman. Kahit pa sabihin mo kay Chairman Chen, hindi niya ito mababago. Bago ka magsalita ng ganyan, gamitin mo muna ang utak mo. Ha. Halo, Si MR Cheng Qian po ba? ha? Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo, pagkatapos ng pag-usap ng Board of Directors, ang inyong kontrata bilang General Manager ay kinansela na. Ano? Honey, ano ang nangyari? Ano? Paano nangyari yon? Cheng Qian, ito ang kapalit ng iyong pagtataksil at pagkakanulo kay Ate Lan. Chen Shi. Ang posisyon ko bilang General Manager ay direktang itinalaga ng Chairman. Anong karapatan mo para ipawalang bisa ng grupo ang aking kontrata? Ang lakas ng loob mong makialam sa mga desisyon ng grupo. Ang pagtatanggal sa'yo ay aking desisyon. Gushaulan matandang babaeng ito. Ano ba ang gusto mong gawin? Hindi mo makukuha ang dugo ni Cheng Qian. Sisiraan mo na lang siya ano. Binabalaan kita, ibalik mo agad. Kay Cheng Qian ang pagiging General Manager. Ano tinanggal? Ang posisyon ni Cheng Qian. Putang ina mo. Sasampalin kita. Ikaw, mang-away ka pa sa harap ng bisita. Wala kang karapatang saktan ako. Bakit ka nananakit nga? Pwede bang manakit? Sig probinsyana ka.
Pinutol mo ang pakikipag-ugnayan sa Zhao. Okay lang pero ngayon gusto mo pang manghimasok sa promosyon. Sino ka ba? Karapat dapat siya mas mataas siya. Aysa sa inyong lahat kalokohan ito. Ipagtanggol siya nag-iimbento ka. Nakakakahiya ito, Chenshi. Kahit director ka, hindi mo dapat. Pinahihirapan ang pamilya Zhao. Dinudusta mo ba ang aming pangalan? Ano ang Zhao? Sinasabi ko lang. Wala kayong karapatang sumalungat. Sagseg Guzhaulan Probinsyana. Ang yabang mo naman akala mo. Nakisama ka sa direktor, pwede ka ng manggulo. Hindi pa kayang kontrolin ng Yaolan ang Yuncheng. Tingnan natin ngayon kung sino ang makakapagtanggol sa taong gusto kong parusahan. Tawagan si Director Lee. Pinsan ko si Lee, Director ng Chamber of Commerce. Hawak niya ang negosyo sa buong Yuncheng. Kahit ang Yaolan Group ay yuyukod sa kanya pagdating niya. Mamamatay kayong dalawa. Ang aming future business resources. Sana ay seryosohin ninyo. Chairman, tumawag si Director Chenshi ng Yaolan Group. Sinabing nakita na siya ano. Congratulations sa inyo, hinanap nyo sa buong bansa at nakita na rin siya. Itinatag niya ang imperyo sa Yuncheng. Tunay na hari ng negosyo, 16 na taon nakalipas. Ngayon ay lumabas na rin sa harap ng mga tao. Maghanda na ng sasakyan. Pupunta na ako para sunduin siya pabalik sa headquarters. Chairman, mayroon pa kayong cross-country meeting sa Amerika, makalipas ang kalahating oras. Ano po ang gagawin natin? Ganito, Li, Wu Heng. Pumunta na kayong dalawa para makipagkita kay Chenshi. Susunduin ng boss, susunod na ako. Hoy, ate, anong nangyari? May nanggugulo sa pamilya Zhao dito. Sobrang kapal ng mukha. Tulungan mo ako para durugin ang baliw na ito. Sinong may ganitong kapal na mukha? Naglakas loob mang api sa kapatid ko. Hintay ka lang, pupuntahan ka ng kuya mo para ipagtanggol ka. Asistang Wu, may ilang personal na bagay pa akong kailangang asikasuhin. Hindi na ako makakasama sa inyo para maghanda ng regalo para sa boss. Asikasuhin mo agad ang personal mong mga bagay. Huwag mong hayaang makaapekto ito sa mahalagang gawain. Ingat po kayo, Asistang Wu. Pinsan, nasa harap na ako ng hotel. Ang mang-api sa iyo ngayon, siguradong mamamatay. Sage, pinsan. Nasa harap na ng hotel ang pinsan ko. Naglakas loob kayong mang-api sa pamilya Zhao. Ngayon ang katapusan ninyo. Malaki pala ang koneksyon ng pamilya Zhao. Si Lee ay isang director ng Cloud City Chamber of Commerce sa buong Cloud City. Sino ang makakapantay sa Cloud City Chamber of Commerce? Mukhang si Chenshi ngayon. Mahirap ring galawin ang pamilya Zhao kahit kailan. Nga, si Chenshi ay isang director lamang ng Yaolan Group. Sa harap ng Cloud City Chamber of Commerce, parang langgam lang na sumusubok gumalaw ng puno. Mukhang si Chenshi at ang babaeng ito. Ngayon ay sumalpok sa matibay na bakal. Talagang walang alam sa sariling kakayahan. Akala ko ba may malaking tao kang hinihingi? Isang maliit na direktor lamang, isang tagapangasiwa lamang ng Cloud City Chamber of Commerce. Walang alam na babae. Sinong tinutukoy mong tagapangasiwa? Pinsan, siya yon. Ah, ikaw pala ang nang-api sa pinsan ko? Pinsan, itong probinsyanang ito, umaasa sa pagiging malapit kay Director Chen. At iniligaw si Director Chen, pinutol ang Yaolan Group. At ang aming komersyal na pakikipagtulungan sa pamilya Zhao. At pribadong pinutol ang Yaolan Group. Sa kontrata ng aking manugang bilang General Manager. Talagang hindi pinapansin ang pamilya Zhao. Mabuti, sa Cloud City ay may lumabas na ganito. Mapagmalaking tao, naglakas loob mang-api sa pamilya Zhao. Mabuti, sampalan ng 50 bises. Bilang babala, sino ang maglakas loob? Chenshi, ito ay isang director ng Cloud City Chamber of Commerce. Naglakas loob ka pang sumigaw dito. Anong klaseng asal yan? Dahil personal nang dumating si Director Lee, pinapayuhan kitang maaga. Naihiwalay ang sarili mo sa babaeng ito. Baka ka madamay. Ikaw pala si Chenshi, bilang isang director ng Yaolan Group. Ngunit ginagamit mo ang pangalan ng grupo para mandaya at magtago ng impormasyon. Talagang dapat kang mamatay ng nakakahiya. Director Lai, ang Chenshi at Guzhaulan na ito, nang aapi sa aming Zhou family, ay parang dinudurog nila ang mukha mo sa lupa. Huwag mo silang palampasin. Echengkian, huwag kang masyadong mayabang. Ang tapang mo ngayon, ang lala ng kamatayan mo mamaya. Hindi ninyo alam. Gaano kataas ang kalagayan ni Ate Lan? Anong kataas? Isang nagtitinda lang ng peach. Dahil may koneksyon kay Chenshi, akala niya makakapang-api siya sa aming Zhou family. Panaginip lang yan. Ngayong nandito si Director Lei.
Sino pa ang makakapagligtas sa inyo? Sa isang babae, bakit ka pa magsasalita ng mahaba? Nakakababa. Kailan pa naging karapat-dapat? Ang isang tagapangasiwa ng Yoncheng Chamber of Commerce na magsalita sa harap ko. Malapit ka ng mamatay, matigas pa rin ang mukha mo? Lee, buksan mong mabuti ang mga mata mo. Tingnan mo kung sino ito sa tabi ko. Hindi mo siya kayang pagalitan. Hindi ko kayang pagalitan? Ako ay isang director ng Yunqing Chamber of Commerce. Ikaw ay isang director lang ng Yaolan Group. Wala kang kapatan na ipagtanggol ang babaeng ito. Kung gusto ko siyang mamatay ngayon din, sino ang makakapigil? Subukan mo nga. Director Lee, sa isang babaeng ito. Bakit pa nag-aksaya ng salita? Narinig kong inaampon mo siyang babae. Di ba? Nakakatawa naman. Isang babaeng galing sa liblib na lugar, paano siya makakapantay sa akin? Ngayong pinakasalan ko si Uyaw. Ako na ang Zhu family. Mabuti, mabuti. Dapat mong malaman ang tamang asal. Kung hindi, mag-isa ka na lang sa huli. Halika, tumayo ka rito. Opo, Ikaw na babaeng ito, naglakas loob kang sumuway sa akin? Para mawala ang galit ko, dapat kang mapahiya. Lumuhod ka. Guzaolan, lumuhod ka na. Yung kit mo, hinahamak mo si Atlan? Gusto mong mamatay? Chenshi, naglakas loob kang sumuway kay Director Lee. Chenshi. Noon, gusto ko pang bigyan ka ng konting respeto. Pero ngayon, mukhang wala kang balak na mag-iwan ng daan para sa sarili mo. Huwag mong sisihin ako. Mga tao, sugod. Chenshi. Noon, gusto ko pang bigyan ka ng konting respeto. Pero ngayon, mukhang wala kang balak na mag-iwan ng daan para sa sarili mo. Huwag mong sisihin ako. Mga tao, sugod. Anong ginagawa ninyo? Sinong may lakas ng loob? Ikaw? Tigil. Lee, kung gagalaw ka kay Lanji, magiging kaaway ka ng buong Cloud City. Nakakakaba naman. Kayong dalawa, isa'y umaasa sa poder ng Yaolan Group sa pagiging chairman para gumawa ng kalokohan. Ang isa naman, sa harap ng madla, ay naglalabas ng kung ano-anong salita. Walang alam sa sariling limitasyon. Ngayon, ako ang kikilos para sa Cloud City Chamber of Commerce. Paayusin kayong dalawang mga kite na ito. Say, hatakin mo siya rito. Guzaolan, dali. Gapangin mo ang damit ko. Kapag nasiyahan ako sa paggapang mo, baka patawarin ka pa ni Director Lee. Walang kamatayang katigasan ng ulo. Tipunin ang lahat ng tauhan ng Cloud City Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Ati, Zhang, iulat mo ang susunod na trabaho. Sinong Lanji? Tipunin ang lahat ng tauhan ng Cloud City Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Opo, papapuntahin ko na agad si Wuheng at ang mga tao. Pupunta na sila. Tipunin ang lahat ng tauhan ng Cloud City Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Ayaw mo pa ring sumuko, maliit na cute? Nanghahambog ka pa sa harap ni Director Lee. Lumpuhin mo. Hinto, ito ay lugar ng pagtitipon ng pamilya Zhao. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman. Gawin ito ng Cloud City Chamber of Commerce. Umalis ang iba. Ikaw, gwapo, papatayin kita. Hinampas mo ako. Ipakikita ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Lumuhod ka. Guzaolan. Hindi basta-basta ang damit ko na paggapangan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakaluhod sa sahig. Mukha ka bang pulubi na namamalimos? Huwag mong isipin na dahil pinakain mo ako ng ilang araw, ay pwede ka nang mangapi. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ka talaga. Gapang. Gapangin mo. Gachengkian, tigil. Tigilan ninyong lahat. Sino ka? Lolo Wu. Sino ka? May lakas ng loob kang bastusin si Director Lee. Tumahimik ka. Ito ay ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Chairman Lin Zhenji. Si Lolo Wu mula sa capital. Ilang buhay ba meron ka? Pa sumigaw sa kanyang haapan? Patawarin po, Lolo Wu. Wala po akong balak manghamak. Kaming dalawa ay pinadala dito sa Cloud City para salubungin ang isang napakahalagang tao. Ikaw pa ang nanggulo sa hotel. Anong klaseng asal yan? Patawarin po ninyo ako, Wuyi, dahil lang talaga sa probinsyanang to. Nagmalabis siya, kaya pinarusahan ko lang ng bahagya. Tama na, buti na lang hindi naapektuhan ang mahalagang bagay. Kung hindi, buhay mo ang kapalit nito. Nasaan si Chenshi? Ako po si Chenshi, Wuyi.
Ikaw ang tumawag sa chairman at nagsabing lumabas na ang dakilang tao sa Cloud City. Tama. Nasaan na ngayon ang dakilang tao? Ito po siya. Paano pwedeng siya? Wuyi, pareho tayong pinadala ni Chairman Lin dito sa Cloud City para salubungin ang dakilang tao. Paano pwedeng siya ang yon? Sinabi ko na wala sa inyong lahat. Ang karapatang magmalaki sa harap ko. Sino mang humamak sa akin ngayon papatayin. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Nangahas ka pang magmalaki sa harap ni Wuye. Tama po, Wuyi. Bago kayo dumating, ang babaeng to, dahil kilala niya si Chenxi, ininsulto niya ang Zhao family. Huwag po kayong padadala sa kanyang paloloko. Tama, Gu Zhaolan. Ilang buhay ba ang meron ka? Nangahas kang magpanggap bilang dakilang tao sa harap ni Wuye. Chenxi, ikaw ang tumawag sa chairman at nagsabing lumabas na ang dakilang tao sa Cloud City. Ito ba ang sinasabi mong dakilang tao? Tama. Maraming taon na nagtatago si Ate Lan. Kaming mga matagal nang sumusunod kay Ate Lan. Hinalughog ang buong Cloud City at sa wakas ay natagpuan namin siya. Ngayon, dahil lang kay Lin Zhengyi, na maraming taon nang naghahanap kay Ate Lan, saka ko sinabi sa kanya ang totoong balita na muling lalabas si Ate Lan. Tama na, Chen Shai. Gusto mo pang ipagtanggol si Gu Zhaolan? Di mo ba naisip? Isang babae lang siya. Paano pwedeng siya ang dakilang tao na sinasabi ni Chairman Lin? Ang kapal ng apog mo. Huwag mong isiping makakapasok ka sa mataas na lipunan sa pamamagitan ng panloloko. Narito si Wuye ngayon, hindi kanya pababayaan na magmalaki. Tumahimik ka sa harap ng dakilang tao. Nangahas ka pang magmalaki? Wuye, huwag po kayong padadala sa panloloko ng babaeng to. Tama po, Wuyi. Sobrang yabang ng babaeng to. Dahil kilala niya si Chenxi, hinamak niya ang otoridad. Paano pwedeng siya ang dakilang tao? Wuyi, pareho tayong pinadala ni Chairman Wu. Paasalubungin ang dakilang tao. Kung mali ang taong hinanap natin, baka malagot tayo. Darating din si Chairman Lin sa Cloud City. Ang katotohanan ng pagkatao niya. Si Chairman ang bahalang magdesisyon. Bago iyon, sino man sa inyo, bawal siyang galawin. Wuye, talaga bang ipagtatanggol mo ang babaeng to? At hahayaan mong malagay sa kahihiyan ang ating Cloud City Chamber of Commerce? Tumahimik ka. Ginoo, tayong dalawa ang pumunta sa Cloud City para hanapin ang taong iyon. Kung patuloy mong ipagtatanggol ang magandang ito, lalaban ka sa presidente. Wala kang karapatang magsalita dito. Wuheng, iginagalang kita dahil nagtatrabaho ka para sa presidente. Kaya tinatawag kitang Ginoo. Huwag mong isipin na ikaw na ang hari. Hindi ako isang mahinang tao na kayang-kaya mong kontrolin. Ano ang gagawin mo? Hahaha, ano? Ang buong Cloud City Chamber of Commerce ay hindi pa sa iyo, Wuheng. Wala ka pang kapangyarihang mamuno ng mag-isa dito. Sa pagkakaalam ko, ang ating Vice Presidente ng Cloud City Chamber ay narito ngayon sa Cloud City. Naniniwala ka ba na maaari ko siyang ipatawag? Tingnan natin kung magagawa mo pa ring magdesisyon ng mag-isa at ipagtanggol ang magandang ito. Ikaw, AME, tao, ipatawag ang Vice Presidente para sa akin. Lee, gagamitin mo ang Vice Presidente laban sa akin? Ginoo, si Director Lee ay para sa kabutihan mo rin ito. Natatakot siyang malinlang ka ng taong ito. Alam ko ang tama at mali. Sa halip, kayo. Bago ako dumating, ay inaapi ang iba sa inyong kapangyarihan. Ang ganyang pag-ugali ay mas masahol pa sa hayo. Ikaw, maganda. Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Wuheng, ay ligtas ka na. Ikaw at si Chenxi, kayong dalawa ay napakalakas ng loob na magpanggap bilang mahalagang tao. Sasabihin ko sa iyo, kayong dalawa ay tiyak na mamamatay. Lee, kung magsasalita ka pa ng bastos, huwag mong sisihin kung magiging marahas ako sa iyo. Wuheng, talagang nalilito ka. Paano mo masasamahan si Chenxi? Sa pagtatanggol sa magandang ito, inihiya mo ang mukha ng aming Cloud City Chamber of Commerce, ang taong hinahanap ng presidente. Paano siya magiging ito? Lee, paulit-ulit kang nagsasalita ng bastos at walang respeto sa batas. Tao, baliin ang kanyang binti. Magagawa mo? Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Hoy! Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Sa mga naririto, sino pa ang maglalakas loob na hindi gumalang? Kay Chairman Chen at kay Gu Zhaolan. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Masakit. Masakit. Hoy, Vice Presidente, tulungan mo ako, Vice Presidente. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Wuheng ay nalinlang ng chairman ng Yaolan Group na si Chenxi at nakipagsabuatan sa isang babaeng probinsyana. Sinubukan ko lang siyang payuhan ng mahinahon. At binali niya ang binti ko. Hindi makatarungan. Siya man ay isang tiwaling tao sa tabi ng presidente. Vice Presidente, ang ginawa ni Wuheng ay talagang ikinahiya ang mukha ng aming Cloud City Chamber of Commerce. Dapat mong parusahan ng mabuti ang taong iyan. Ikaw pala, Wuheng, wala ang Pangulo. Nagwawala ka na naman. Dalhin muna niyo siya sa ospital. Vice Pangulo, kayo po sana ang magbigay ng hustisya para sa akin. Ginoong Wu, si Director Lee, kahit papaano, ay mataas na opisyal ng samahan.
Binali niyo ang kanyang mga binti. Hindi ba kayo natatakot na malaman ito ng Pangulo? At kayo'y pagbintangan? Ang aking mga gawain, wala kang karapatang makialam. Walang kaapatan ang pamilya Zhao. Pero ako? Wuheng, ang lakas ng loob mong sumuway sa utos ng Pangulo ng Samahan at makipag-ugnayan sa mga ganitong uri ng tao. Ikaw ay nagdulot ng kahihiyan sa ating samahan, Vice Pangulo. Ako'y pinadalita ng Pangulo dito sa Cloud City upang salubungin ang mahalagang tao. At si Chen Shi na rin ang nagpatunay na si Ginanggu nga ang hinahanap ng Pangulo. Aya't pakiusap, huwag po kayong makialam sa aking trabaho. Sinabi niyang itong tao, ang mahalagang tao na hinahanap ng Pangulo. Kaya't ito na nga ba? Totoo ba o hindi ang sinasabi ni Chen Shi? Sino ang makakatiyak? Mag-ingat ka. Ang katayuan ni Atilan, hindi mo dapat hula-hulaan dito. Katarantaduhan, puro kasinungalingan. Nagkakalat ka ng maling impormasyon. Mga tauhan, hulihin niyo siya at durugin, ipakain sa aso. Sino ang may lakas ng loob? Zhang Jai, sa Cloud City Chamber of Commerce. Kailan ka naging may karapatang magsalita? Hahaha. Ako man ay Vice Pangulo ng Samahan. Pangalawa sa pinakamataas, nasa ibabaw ng libo-libo. Ngayong wala ang Pangulo. Ako ang hari ng Cloud City Chamber of Commerce. Isang maliit na direktor ng Yaolan Group. Anong hindi ko kayang gawin? Samahan niyo ako para salubungin ang boss. Zhang Jai, naghahanap ka ng kamatayan. Mukhang ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Babae, ang lakas ng loob mong magwala sa haap ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Durugin ang butot abo, o durugin at ipakain sa aso. Ito ang dalawang paan ng kamatayan. Pumili kayo ng isa. Mga tauhan, hulihin sila. Opo, ano ang ginagawa nyo? Atilan, Vice Pangulong Zhang. Ako'y pinadalita dito sa Cloud City para salubungin ang mahalagang tao. Bago dumating ang Pangulo, wala ka pang karapatang kumilos. Isa ka lang aso sa tabi ng Pangulo. Hindi karapat dapat kausapin ako. Zhang Ji, ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Isang hamak na tao ka lang, nangahas ka pang lapastanganin ang aming samahan. Ngayong araw na ito, ako ang kumakatawan sa Pangulo ng Samahan upang ipatay ang hamak mong tulad mo. Sa susunod mong pagkakataon, tandaan mo ng mabuti. May mga taong hindi mo dapat lapastanganin. Zhang Ji, maglakas loob ka. AME, isang hamak na langgam. Tigilan nyo iyan. Papangulo, bakit po kayo nandito? Mag-ingat ka. Pangulo, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Lahat ay dahil sa kanila. Kami ngayong araw ay dumating dito ayon sa utos ng mahalagang tao. Sino ka ba? Nangahas ka pang magmalaki rito? Mahalagang tao? Pangulo, ibig sabihin po ba ninyo, natagpuan niyo na ang mahalagang tao? Tatay, sino ba ang tinutukoy na malaking tao ng presidente? Ano ba ang pinanggalingan niya? Hindi ko rin alam ang eksaktong detalye. Ang alam ko lang, patuloy na hinahanap ng Yunqing Chamber of Commerce ang isang misteryosong tao. Tungkol sa pangalan at pinagmulan niya, paang walang nakakaalam. Tatay, baka naman si Guzaolan talaga ang... Impossible. Ayon sa mga tao sa Yunqing Chamber, ang malaking taong hinahanap ni President Lin ay napakatalino. Mabilis kumilos at sinasabing kapag nakatanggap ng payo mula sa kanya, lalago ng husto ang negosyo ng pamilya. Hindi mo ba sinabi na ang inaamang ito mo ay hindi pa nakalabas ng Shuangwan Village sa buong buhay niya? Paano siya magiging ang malaking taong iyon? Maganda. Bakit hindi ka agad lumuhod sa harap ng presidente? Ah, gusto mo akong paluhurin? Maganda, ang lakas ng loob mo. Okay lang kung hindi mo ako igalang. Pero alam mo ba kung sino? Ang nakatayo sa harap mo, mukhang gusto mo talagang mamatay. Lin Zhengji. Nangahas kang tawagin ng direkta ang pangalan ng presidente. Ako, Bastos. Narito ang mahalagang bisita ng presidente. Hindi dapat ginaganyan ng tulad mo. Anong mahalagang bisita? Mahalagang bisita? Paano ito nangyari? Zhang Jing, ulit-ulit mong ininsulto si Atilan. Dahil sa respeto, sa Yunqing Chamber, binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi ka pa rin nagbago. Ngayong narito na si President Lin. Hindi mo na kailangang manatili sa Yunqing Chamber of Commerce. Ikaw, isang direktor ng Yaolan Group, anong karapatan mo? Umalis ka. Si Chen Shi ay kaibigan ko. Ang pag-insulto sa kanya ay pag-insulto sa akin. Presidente, ininsulto ni Vice President Zhang si Director Chen at Ginanggu. Nagkulang ako sa pagganap ng tungkulin. Pakiparusahan mo ako. Atilan, hindi sinasadya ang pagkahuli ko at naabala ka pa. Paano natin dapat tratuhin ang mga taong ito? Susundin ko ang lahat ng utos mo. Presidente, huwag kang padadala sa palilinlang ni Chen Shi. Si Chen Shi, bilang director ng Yaolan Group, asabot nitong babaeng taga na yon, ginulo ang kasal ng anak ko. Ngayon, nagpapanggap pa bilang malaking tao. Tumigil ka. Nagsasalita ang presidente. Hindi ka dapat nakikialam. Wuheng, ikaw at si Chen Shi, magkakasama kayo. Ang mga paa ni Director Lee ay pinutol ninyo. Ano pa ba ang hindi ninyo kayang gawin? Ngayong narito na ang presidente. Paano mo pa itutuloy ang panlilinlang sa kanya? Tama ang presidente.
ang aso mong ito sa tabi mo ay binayaan na ni Chenshi. Si Chenshi at ang magandang ito, nagkakalat ng maling impormasyon. Tumulong si Wu Heng sama-sama, silang lahat ay pawang mga manloloko. Tumahimik ka, tingnan ninyo ang bawat isa sa inyo, ang galing-galing ninyo. Ipadala ang utos ko, dinustahan ni Sangji ang mahalagang bisita ng samahan. Malaking paglabag, mula ngayon, ang galing siya sa tungkulin. Huwag nang hayaang tumapak sa Cloud City. Tungkol naman sa Zhao family, putulin ang lahat ng kanilang mapagkukunan ng negosyo sa Cloud City. Ang mga miyembro ng samahan ay hindi dapat makipagtulungan sa kanila. Opo, Tagapangulo, hindi pwede. Mahal. Aray. Tagapangulo, kung ang aming Zhou family ay may nagawang pagkakamali sa inyo, sana'y patawarin niyo kami. Sana'y patawarin niyo kami. ikaw, walang utang na loob na traitor. Sayang ang lahat ng paghahanda ni Sister Lan para sa iyo sa loob ng maraming taon. Guzaulan, ano ba talaga ang identidad mo? Bakit ako walang alam? Magpakumbaba, si Sister Lan ay Sino ako ay wala nang kinalaman sa iyo. Ikaw, sumasamang loob sa may kapangyarihan. Humahawak sa mga makapangyarihan. Lahat ng ito ngayon, bunga ng iyong mga gawa. Imposible, talagang imposible. Alam ko na. Nalilinlang silang lahat ng ikaw at ni Chen Shai. Ang lakas ng loob ni Chen Shai. Nangahas pang mandaya sa Cloud City Chamber of Commerce. Ngayon na ang katapusan nyo. Mahal. ikaw, bata, puro kasinungalingan ang sinasabi. Sister Lan, ayusin ko na sila ngayon. Kayong lahat, dahil sa kapangyarihan ninyo, basta-basta ninyong inaapi ang iba. Bibigyan ko kayo ng isang araw upang ihanda ang mga mahalagang ari-arian ng pamilya. Humingi ng tawad kay Sister Lan kapag lumampas ang oras. Maghanda kayong mabankrupt. Opo, Gu Chengqian, bilang anak, nagtangka ka lamang sumipsip sa may kapangyarihan. Hindi gumalang sa iyong ama at ina. Parurusahan kita ng 100 pagmamakaawa upang maalala mo ang aral ng araw na ito. Tagapangulo, ito. Kulang ba? Sapat na, sapat na. Naku, na-offend namin si Chairman Lin. Wakas na ng aming Zhao family. Ikaw, matandang babae. Sister Lan, dahil bumalik ka na sa makalawa sa Cloud City, maghahanda ako ng isang marangyang welcome dinner para sa iyo. Ipapaalam sa mga negosyante ng Cloud City na bumalik na ang founder. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos. Opo, Tungkol sa Zhu family. Sister Lan, huwag kayong mag-alala. Tungkol sa Zhao family, sila nagpakita ng kawalang galang sa inyo. Sa dinner sa makalawa, tiyak na hindi sila papayagang dumalo. Hoy! Anong sinasabi mo? Pa, anong nangyari? AME, Array. Pa, anong ginagawa mo? Tingnan mo ang mga nakilala mo. Dahil lang sa kanya, nasalubong ng pamilya Zhao hindi lang si Director Chen, pati ang Cloud City Chamber of Commerce. Kanina lang, tumawag sa akin si Zhou Weiren. Sabi niya, ang sinasabing tagapagtatag ng Cloud City Chamber of Commerce, ang Panginoon ng Chamber, ay nagpakita na sa Cloud City. Ano? Pa, kailangan talaga nating makita ang dakilang taong iyon. Si Lin Zhengyi. Sa totoo lang, ahente lang siya ng Pangulo. Kung sakali, kung makakapagsipsip tayo sa misteryosong tagapagtatag. Kahit si Lin Zhengyi, hindi na niya tayo kayang pakialaman. Pero nag-announce ang Cloud City Chamber, ang pamilya Zhao, ay walang karapatang dumalo sa salo-salo bukas. Pa, huwag kang mag-alala, mag-isip pa tayo ng paraan. Ano pang paraan? Gu Chengqian. Nang dahil sa'yo ang pamilya Zhao, talagang malas na malas. Pa, maghahanda ako ng malaking regalo ngayon. Pupunta ako mismo sa Cloud City Chamber. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng paraan para humingi ng tawad kay Chairman Lin. Para makakuha ng imbitasyon sa salo-salo para sa pamilya Zhou. Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo ito maayos, umalis ka agad sa pamilya Zhao. Opo. Ah, Ginoo, sino po ang hinahanap ninyo? Ako po ay narito para kay Chairman Lin Zhengye. May appointment po ba kayo kay Chairman Lin? Ako na lang po ang pupunta sa chairman. Sige na po kayo. Bantay, pigilan siya. Saan galing ang barbarong ito? Dalhin nyo na. Anong ginagawa nyo? Tigil! Bitawan nyo ako. Narito ako para kay Chairman Lin. Kung maantala ang mga gawain ng chairman, hindi ko kayo palalampasin. Marami nang nagsasabing kilala si Chairman Lin at gustong makita siya. Marami na akong nakita na tulad mo. Dalhin na. Tigil! Gago! Bitawan nyo ako. Ako ang mahalagang bisita ni Chairman Lin. Bitawan nyo ako. Kayong mga mapangmata sa kapwa. Maghintay kayo sa kamatayan nyo. Chengqian. Magandang araw, Young Master Zeng. Bakit ka nandito? May problema ba? Young Master Zeng, mahaba ang kwento. Nakakahiya talaga ito. Narinig ko, may pupuntahan kang importanteng bisita. Hindi naman siguro. Kilala mo rin ang presidente ng Cloud City Chamber of Commerce? Zeng Xiao, sasabihin ko sa'yo. Ano ba ito? Chengqian, yang inang ampon mo. Talagang sobrang mayabang at mapang-api. Probinsyana, bastos talaga siya. Akala niya,
Dahil nakikisama siya sa Yaolan Group, pwede na siyang mang-api ng kung sino na lang. Sa buong buhay ko, si Zheng Xiaoyi. Ang ayaw na ayaw ko ay ang mga taong ganyan, walang respeto. Tol, huwag kang mag-alala. Bukas sa salo-salo, isasama kita. Talaga? Salamat, Zheng Xiao. Salamat, Zheng Xiao. Honey, alam kong kaya mo. Sa salusalo ngayong gabi, naroon ang founder. Kapag nagustuhan na tayo ng founder, ng Zhao family, tingnan natin yung inang ampon mo. Paano pa siya magmamayabang? Tara na, mahal. Pasok tayo at hintayin si Zheng Xiao. AME, tara. Sa tingin ko, may mga tao na dapat magkaroon ng konting pagpapakumbaba. Kahit maganda man ang suot, hindi nito may tatago ang amoy ng kahirapan. Naaalala ko, hindi ko inimbita ang pamilya Zhao sa salo-salo ngayong gabi. Nakakahiya naman ang pumunta ng hindi inaanyayahan. Hindi inimbita. Nakakahiya pa rin pumunta. Ano ba ang sinasabi mo? Honey, yang inang ampon mo. Talagang adik na sa pagmamayabang. Ang salusalo ngayong gabi ay para sa founder ng Cloud City Chamber of Commerce. Ikaw naman ay isang probinsyana lang na hindi alam kung anong paraan ang ginamit para makisama kay Chenshi. Narito ngayon ang founder. Kung ikaw at si Chenshi ay magpapanggap pa ring importanteng bisita ni President Lin sa harap ng lahat. Tingnan natin kung ilang buhay ang meron ka para magalit ang founder. Guza Olan, alam ko na hindi ka kontento sa iyong hamak na pinagmulan. Ginulo mo ang kasal namin ni Yu Yao. Pwede ko nang kalimutan yon. Pero ngayon, pinapayuhan kitang umalis ka na. Ang salusalo ng founder ay hindi pwedeng magulo. Ako ang may-ari ng salo-salo ngayong gabi. Ako ang paalisin. Wala kayong karapatan. Hoy, matandang babae. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Honey, buti na lang hiniwalayan mo siya. Sobrang mayabang niya. Parang gusto niyang mamatay. Honey, umalis na tayo rito. Baka tayo madamay sa kanyang kapalaran. Tama ka, mahal. Umalis na tayo. Tumigil kayo. Hoy, matandang babae. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi kayo karapat-dapat na dumalo sa salo-salo ngayong gabi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal, Baliw ka ba? Nangahas kang manakit sa akin? si Guza Olan, ang host ng party ngayong gabi, ay ang founder ng Yoncheng. Sino ka ba? Nakangahas kang mag-ingay dito. Sino man ako, di mo kailangang malaman. Ang alam ko lang, hindi kayo makakapasok sa venue ng party. Mahal, tingnan mo naman siya. Mahal, huwag kang mag-alala. Si Guza Olan ay isang impostor lang. Ang mga dumalo sa party ngayong gabi ay ang pinakamayamang pamilya sa Yoncheng. Tanging ang mga mayayaman at makapangyarihan ang makakakuha ng imbitasyon. Ang tulad ni Guza Olan na umaasa lamang kay Chen Shai. Para makasilip sa mataas na lipunan ay isang probinsyano. May imbitasyon ka ba? Tama. Sa tingin ko, ang hindi makakapasok ay ikaw. Akala ko ba may imbitasyon kayo? Ganda, ngayong alam mo nang may imbitasyon ako. Bakit hindi ka pa umalis? Kapag nagalit ang founder, pahihirapan ka nila. Alam mo ba yan? Sasabihin ko sa iyo, hindi basta-basta makakakuha ng imbitasyon. Kahit nakisama ka kay Chenshi. Ano naman, ang pamilya Zhao ngayon ay makikipagkita sa founder. Ang founder ay may pinakamahusay na negosyo sa Yoncheng. Kapag nakuha namin ang suporta ng founder ngayon, kahit si Chenshi man, ay yuyuko sa pamilya Zhao. Mahal, bakit ka nakikipag-usap sa isang probinsyana? Ang haba ng sinasabi mo. Tara na, baka mahuli tayo sa pagpupulong. Sa founder. Malaking bagay yan. May nangahas pa ring hindi makinig sa akin. Nangahas pang magbigay ng imbitasyon sa inyo. Pero ngayon, may imbitasyon kami. Kaya't maayos kaming makakapasok sa party. And, ikaw. Nakatayo lang sa labas ng hotel, ganda. Ah, talaga? Guza Olan, anong ginagawa mo? Ikaw, Hindi Guza Olan. Anong ginagawa mo? Ano ba ito? ay baliw ka. Nangahas kang punitin. Imbitasyon ng Cloud City Chamber of Commerce Gazaulan. Mamamatay ka ngayon. Isang imbitasyon lang yan, marami akong ganito. Baliw ka, tunay kang baliw. Mga tauhan, itapon ninyo sila. Walang sinuman sa pamilya Zhou ang makakapasok sa bulwagan ng walang utos ko. Guza Olan.
Ang yabang mo naman. Kami ay mga panauhing inimbitahan ng Cloud City Chamber of Commerce. Isang imbitasyon lang na galing saan-saan. Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ko. Hindi karapat-dapat si Gachengkian. Ako? Ginoong Zeng, siya yon. Ikaw lang na isang probinsyana, nakikisama kay Chenshi, at inaapi ang iyong ampon. Sino ka? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Zheng ng Cloud City. Alam mo ba ang pamilyang Zheng? Kahit si Chenshi ay magalang sa harap ng tatay ko. Pamilyang Zeng. Siguro hindi mo alam yan, matanda ka na. Akala mo ba, nakisama ka lang kay Chenshi? Iyon na ang pinakamalaking suwerte mo? Ang pamilyang Zheng, hindi mo karapat-dapat malaman. Talagang hindi karapat-dapat. Mabuti naman at alam mo ang sarili mo. Sinasabi ko, ang pamilyang Zeng ay hindi karapat-dapat para malaman ko. Ay, ang lakas ng loob mo. Hindi lang nakalaban ang pamilyang Zhao. Hinamon mo pa ang pamilyang Zheng. Patayin niyo siya. Guzhaulan, ang pamilyang Zeng ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Cloud City. Hinamak mo si Ginoong Zeng. Mamamatay ka dito ngayon. Ano ba ang pamilyang Zeng? Si Zeng sumiyuan sa harap ko. Magalang pa ring sumasagot. Anak ka lang niya. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Talagang wala kang alam sa panganib. Mga tauhan, hawakan niyo siya. Gusto kong lumuhod siya sa harap ko. At magtapon ng 3 malalakas na ulo bilang paghingi ng tawad. Matanda, hindi mo ba narinig si Ginoong Zeng? Lumuhod ka na. Nakalaban mo si Ginoong Zeng. Hindi ka papatawarin ng pamilyang Zeng. Kahit si Chenshi, hindi kanya kayang protektahan. Si Chenshi ay aso lang ng Yaolan Group. Dapat lang siyang maglinis ng sapatos ko. Zeng sumiyuan. Talagang napalaki ng magandang anak. Sa tingin ko, hindi sapat ang parusa sa pamilyang Zeng kahapon. May lakas pa ng loob ang pamilyang Zeng na ilabas ang isang hindi alam ang sariling lugar na. Ang gago ay pinalaya at gumawa ng kalokohan. Matandang babae, ang pangalan ng tatay ko. Hindi mo karapat-dapat tawagin. Gusto mong mamatay. Ginoong Zeng. Matandang babae, hinampas mo ako. Sugurin siya. Tumigil. Nakikita namin ang chairman. Maligayang pagbabalik ng chairman. Chairman, Imposible, paano siya maging chairman ng Yaolan Group? Malinaw na isang babaeng nagtitinda ng peach sa Shuangwan Village siya. tumahimik. Mahal, Ang chairman ay nanirahan sa Shuangwan Village para magtago. Dumalo sa kasal mo, tinalikuran niya ang payapang buhay. Nang malaman niyang inaapi ka sa Zhao family. Espesyal na naghanda siya ng malaking regalo para lang sa iyo. Upang ikaw ay magkaroon ng maringal na kasal. Ngunit ikaw, paano mo tinrato ang chairman? Ikaw ay isang walang utang na loob na traitor. Nangahas kang sumagot sa chairman. Sa tingin ko ay gusto mong mamatay. Impossible, impossible. impostor siya, si Chenshi. Huwag mong isipin na dahil may mga aktor ka. Makakasuporta ka na kay Guzhaulan, sasabihin ko sa'yo. Ang kanyang kinaalitan ngayon ay si Ginoong Zeng. Siguradong mamamatay siya ngayon. Walang makakaligtas sa kanya. Ayong mga tangang ignorante, nakikipag-usap ako sa inyo. Ay sayang lang sa oras. Chenshi, talagang matapang ka. Nangahas kang kumuha ng kahisino. Ipanggap bilang chairman ng Yaolan Group. Sasabihin ko sa iyo, matandang babae, ngayon kung hindi kita papatayin, hindi ako Zheng. Sugurin siya. Narito ang sulat kamay ng chairman. Sino ang mangahas na gumawa ng kalokohan? Paano siya maging chairman ng Yaolan Group? Zeng Xiaoy, hindi mo ba sinabi kanina? Napapatayin mo ako. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuhod? Ang Zeng family ay hindi marunong magpalaki kung ganun. Ako na ang magdisiplina sa iyo para kay Zeng sumiyuan. Mabuti, sampalin mo ang sarili mo ng 50 beses. Lumuhod dito at magsisi ng mabuti. Mangahas ka. Nangahas ka pang sumigaw sa chairman. At kayo, hindi ba gusto ninyong magsipsip? Kung gayon, lumuhod kayo rito at sipsipin ng sipsipin. Lumuhod. Sampalin. Boss Chen, alam ko na mali ako. Tandaan, huwag kang tatayo hanggang hindi ka pa nasasapok ng husto. At ikaw, Gu Chengqian. Opo. Mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Hindi ko dapat inaway ang chairman. Mali ako. Anak, bakit ka nakaluhod dito? Ma, Sino ang gumawa sa'yo ng ganyan? Sino ang may gana manakit sa'yo? Parang ayaw na niyang mabuhay. Mga walang kwenta kayo. Anak ko, nasaktan ng ganito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ma, si Chen Shai ng Yaolan Group yon. At si Guzhaulan. Aba, ang Yaolan Group, may lakas ng loob mang api sa amin. Sa pamilya Zeng.
Sabihin ko sa'yo, hindi pa ito tapos. May pagkakataon na nang makita ang founder. Talagang napakaswerte namin. Nga. Tumatanong po, dumating na ba si Lin Zengye? Nakiusap si Chairman Lin sa 4 na malalaking pamilya. Wala pa siya rito sa ngayon. Nasaan si Gu Zhaolan? Lumabas ka. Ma. Siya yon. Bading, ikaw ang nanakit sa anak ko. Papatayin kita. Bitawan mo. Aray, ma. Bading ka talaga. May lakas ng loob mong inapi ang anak ko. Kalaban mo ang pamilya Zheng. Ma. Si Gus Howlan, umaasa lang sa Yaolan Group. Kaya ganyan siya kabastos. Ma, tulungan mo ako. Parusahan mo siya. AME. Ano naman ang Yaolan Group? Akala mo ba sa Yuncheng? Wala nang batas. Sabihin ko sa'yo, sa Yuncheng, may lugar ang pamilya Zheng. Hindi namin hahayaang magmalaki ang Yaolan Group sa amin. Ama, ma, tingnan mo ang anak mo. Ano na ang itsura? Paluin mo siya hanggang sa masatisfy ako. Mabuting anak, huwag kang mag-alala, nandito ang ina mo. Hindi kita hahayaang maapi. Sinumang manakit sa'yo, kalaban ng pamilya Zheng yon. Bading, lumuhod ka. May lakas ka pang magmalaki sa harap ng mga Zheng. Gusto mo bang mamatay? Ikaw lang. Paluhodin mo ako. Hindi ka ba natatakot mabawasan ang buhay? Ikaw. Aray, Ma, ito. Sino to? May lakas ng loob manakit kay MRS Zheng? Hindi ko kilala. Ang yabang naman nito. hoy, mayaman ka. Sinuntok mo ako. Mula pagkabata, walang nangahas humipo sa akin. Sino ka ba? Mayaman ka lang. Ang yabang mo. Hintayin mo. Mahal, bilisan mo. Nasaktan ang asawa't anak mo. Ginoong Zheng, kailangan mapatahan natin si GNG. Ngayong gabi. Alam ko. Hoy. Ano? May nangahas manghamon sa pamilya Zheng ng Yuncheng. Mahal, hintayin mo ako diyan. Pupunta na ako para ayusin niyang mayaman na yan. Ginoong Zheng, si ate ba ang may problema sa salusalo? Isang mayamang walang mata lang, sumalubong sa asawa ko. Hindi yon importante. Ang pinakamahalaga ngayon ay magdala ng magandang handog. Mapatahan si GNG, Gu. Nga. Nasagasaan natin ang bisita ng chairman. Kailangan magpakita tayo ng maganda sa salusalong ito. Kung maipapakilala tayo ng chairman sa founder ng chamber, at makuha ang pabor ng tunay na chairman ng Yuncheng Chamber, at taas pa ang estado ng ating dalawang pamilya sa Yuncheng. Bilis, biyahe na. Opo. Hintayin mo lang. Pagdating ng asawa ko, patay ka. Ang asawa ko ay ang chairman ng Zheng Group. Pagdating niya, papatayin kita. Ha? Sigurado ka bang tatayo si Zheng Songyuan sa harap ko? Para magsalita. Nay, tingnan mo siya. Sino yon? Bakit nakaupo diyan? Yan ang upuan ni Chairman Lin. Pa sa founder. Nakaupo siya. Malaking problema yan. Kayabangan. Nakaupo sa pwesto ng founder. Bakit ako tinitingnan nyo? Yan ang babae na ako. Matagal na kaming hindi mag-ina. Nanghamon siya sa founder dito sa salo-salo. Ayaw kong mamatay kasama niya. Tama. Matalino at desidido ang asawa ko. Alam niyang siraulo yang mayaman na yan. Kaya matagal na kaming hindi mag-ina. Mga board members, kung parurusahan ninyo, siya lang. Huwag ninyong isisi sa pamilya Zhao. Hoy, mayaman. Para lang takasan ang parusa ng Zheng family. Nakaupo ka sa pwesto ng founder. Talagang. Gusto mong mapabilis ang kamatayan mo? Naghukay ka ng sarili mong libingan. Sino ka ba? Naglakas loob kang umupo sa pwesto ng tagapagtatag. Mukhang itong tao na ito ay isang walang pangalan din, walang modo sa pananalita at pag-ugali. Naglakas loob pang manghamak sa tagapagtatag. Talagang naghahanap ng kamatayan. Director Wu, Director Song, itong mayamang babae. Dahil lang siya ang chairman ng Yaolan Group, ay nagwawala sa Yuncheng. Hindi lang kami sinaktan. Nanghamak pa sa Yuncheng Chamber of Commerce. Sa tingin ko, dapat siyang hilahin pababa, baliin ang mga binti at itapon sa labas ng hotel. AMEA. Kahit chairman ka ng Yaolan Group, wala kang kapatang umupo sa pwesto ng tagapagtatag. Gus Howlan, sasabihin ko sa iyo.
Bumaba ka na lang ng maayos mula diyan para sa akin. Huwag mong isipin na dahil chairman ka ng Yaolan Group, ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Ikaw, ang nararapat lang sa iyo ay magserbisyo ng saa at tubig para sa tagapagtatag ng aming Chamber of Commerce. Ang silyang ito, bukod sa akin, wala talagang may lakas ng loob na umupo. Ay, ang laki ng bunganga. Talagang hindi alam kung saan ang langit at lupa. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalala ang kapalaran mo kapag inaway mo ang aming Yuncheng Chamber of Commerce. Guzhao-lan, kung ako ang nasa kalagayan mo. Magmadali kang gumapang pababa, lumuhod, at magtungo ng 3 beses sa lahat. Tapos sumigaw ka ng mali ako. Ah, Baka sakaling patawarin ka ng 2 direktor at mabuhay ka pa. Mayamang babae, tapos ka na. Nanay, sinaktan niya tayong dalawa. Papatayin ko siya. Anak, huwag kang mag-alala. Habang nandito ang nanay mo, walang mga has na gumalaw ng isang daliri mo. Ano naman ang Yaolan Group? Kapag inaway ang aming pamilya Zheng, hindi rin maganda ang kahihinatnan. ngayon, sino man ang mga has gumalaw sa akin, tiyak na magbabayad kayo. Magbabayad? Ang asawa ko ay ang head ng pamilya Zheng. Sa Yuncheng, kami ay isang kilalang mayamang pamilya. Sinira mo kami ng ganito. Kapag dumating na ang asawa ko, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Kahit nakatayo si Zeng Songyuan sa harap ko, ang nararapat lang sa kanya ay lumuhod at makipag-usap sa akin. Guzhao-lan, talaga namang hindi mo alam ang panganib sa buhay. MRS, Zeng. Bakit pa kailangan makipag-usap sa ganitong uri ng tao? Dali-daling humanap ng tao para hilahin siya pababa. Mga tao, hilahin ninyo pababa ang babaeng ito para sa akin. Nakaupo ako rito. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob gumalaw sa akin. Handa na ang regalo. Mabilis, sumama kayo sa aking papasok. Humingi ng tawad kay MS Gu. May pamilya Zheng nakakampi mo. Ano ang ikinatatakot mo? Dumating na si Zeng Songyuan, head ng pamilya Zeng. Kuya, iyon ang nakaupo sa entablado, si Guzhao-lan. Asawa, ito ang mayamang babaeng ito. Inapi niya ako at ang anak natin. Sige, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Ano? Paano? Siya pala? Siya nga. Hindi lang kami ng anak ko ang sinaktan niya. Ang asta pa niya ay sobrang kayabangan. Wala siyang pakialam sa pamilya Zheng. Sa totoo lang, dapat putulin mo ang 2 binti niya para sa susunod. Iwas na siya sa pamilya Zheng. Mahal. Ang matandang to, akala mo kung sino dahil sa Yaolan Group. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba naman siya? Isa lang siyang taga-Yaolan Group. Tumigil ka. Siya ay bisita ni Chairman Lin. Ano? Bisita? Adlan. Pasensya na po, hindi na kilala ng asawa ko ang pagkatao ninyo. Naway patawarin niyo kami. Naghanda ako ng regalo bilang paghingi ng tawad. Ang Zoo Group ay nag-alay kay GNG, Guzhao-lan na. 2 gintong ingot at 1 puno ng pera. Ang Zoo Group ay nag-alay kay GNG, Guzhao-lan na. 1 mansyon sa Emerald Hill Bay, Cloud City. Ang Zeng Group ay nag-alay kay GNG, Guzhao-lan na. 1 pelas na Imperial White Jade. Ang Zeng Group ay nag-alay kay GNG, Guzhao-lan na. 10 milyong shares ng Zeng Group. Zeng Songyuan, kanina sa harap ng lahat. Sinabi ng iyong asawa na kailangan kong lumuhod at humingi ng tawad sa pamilya Zeng. Hindi. Ako ang dapat lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Mahal, anong ginagawa mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay GNG, Gu. Yang Songyuan, nababaliw ka na ba? Tama si nanay, tingnan mo ang anak mo. Anong itsura niya ngayon? Lumuluhod ka sa kanya, napapahiya ang pamilya Zheng. Nawalan na tayo ng mukha. Walang utang na loob. Kung hindi ka nagsalita na masama kay Ate Lan, hindi ka sasaktan ni Ate Lan. Ate Lan, papatawarin ko itong batang to sa inyo, sana'y kahabagan ninyo siya. At tatawarin ang buhay niya. Akala ko pagkatapos ng kagabi, magiging maayos na ang pamilya Zeng. Zeng Songyuan, napakagaling mong anak ang pinalaki mo. Ang anak mo, kasabwat ang aking ampon na si Gu Chengqian. Nilapastangan ako, hinamon ako. Ano ang parusa? Walang utang na loob. Kung hindi ka nagsalita na masama kay Ate Lan, hindi ka sasaktan ni Ate Lan. Ate Lan, papatawarin ko itong batang to sa inyo, sana'y kahabagan ninyo siya. At tatawarin ang buhay niya. Akala ko pagkatapos ng kagabi, magiging maayos na ang pamilya Zeng. Zeng Songyuan, ang galing mong mag-alaga ng anak. Anak mo ito. Kasabwat ang ampon kong si Gu Chengqian. Nang insulto at nang hamon sa akin. Anong parusa ang nararapat? Ate Lan, pakiusap, huwag po kayong magalit. Mahal, bakit ka natatakot sa kanya? Kahit chairman siya ng Yaolan Group, ang pamilya Zheng natin, ay mayayaman at iginagalang din kung magmamataas siya sa atin. Dapat tingnan muna kung papayag ang pamilya Zheng. Tama, tatay, bakit ka natatakot sa isang babaeng mayaman lang? Kayong mga, Zeng Songyuan,
Hindi tapat ang paghingi mo ng tawad. Ni hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mong asawa at anak. Sa tingin ko, wag mo na itong ipagpatuloy. At Lan, papaluin ko na ngayon ang walang utang na loob na anak na ito para humingi ng tawad sa inyo. Mabilis, lumuhod ka. Luluhod para sa kanya? Hindi ko kailangan ang pagluhod. At Lan, ano pa ba ang gusto ninyo? Si Zeng Xiaoyi ay may masamang ugali. Yamang hindi mo kayang turuan ang anak mo, Zeng Songyuan. Ako na ang bahala sa pagtuturo sa kanya. Si Zeng Xiaoyi, 10 palo. Palayasin sa lungsod ng yun. Ang pagkukulang ng anak ay kasalanan ng ina. Sige ng Zeng, mayabang at walang kabutihan. Inaabuso ang kanyang katayuan para mang-api. Mula ngayon, hindi siya dapat lumabas sa anumang pagdiriwang ng mga kilalang pamilya. Ang pamilya Zeng, mula ngayon, tanggalin sa listahan ng mga mayayamang pamilya sa lungsod ng yun. Ano? Nanay, tulungan mo ako. Anak, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang mang-api sa iyo. Zeng Songyuan. Gusto na nilang patayin ang anak mo at ganyan ka pa rin katatakutin? Sasabihin ko sa iyo kung sino man ang makialam sa anak ko ngayon. Kahit isang daliri lang, hindi kita papatawarin. Ikaw, babaeng mayaman, huwag mong subukang galawin ang anak ko. Ang pamilya Zeng, mula ngayon, tanggalin sa listahan ng mga mayayamang pamilya sa lungsod ng yun. Ano? Nanay, tulungan mo ako. Anak, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang mang-api sa iyo. Zeng Songyuan. Gusto na nilang patayin ang anak mo at ganyan ka pa rin katatakutin? Sasabihin ko sa iyo kung sino man ang makialam sa anak ko ngayon. Kahit isang daliri lang, hindi kita papatawarin. Ikaw, babaeng mayaman, huwag mong subukang galawin ang anak ko. Zeng Songyuan, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi mo pa gagawin, huwag mong sisihin ang sarili mo kung wala ng pag-asa ang pamilya Zeng. Ito, Zeng Songyuan, anong kinakatakot mo sa kanya? Pati kami sa pamilya Zeng. Pinapalayas sa mga mayayaman ng Yuncheng. Ang yabang ng sinabi mo. Ang Yaolan Group, wala siyang karapatang maging hari ng Yuncheng. Director Wu, Director Song, ang taong ito'y bastos sa piging. Nagalit sa inyong dalawa. Ngayon, kami sa pamilya Zheng ang bahala sa kanya. Para rin itong pag-alis ng masamang elemento para sa Yuncheng Chamber. siya ang mahalagang bisita ni Chairman Lin. Ano naman si Chairman Lin? Ang may-ari ng piging ngayong gabi ay ang tagapagtatag ng Yuncheng Chamber of Commerce. Si Lin Zhenjie, sa totoo lang, acting chairman lang siya. Ang tunay na may-ari ng negosyo ay ang tagapagtatag. Kapag nakaharap na namin ang tagapagtatag, kahit si Lin Zhenjie ay magpapakita ng respeto sa amin. Tama. Kapatid Songyuan, anong kinakatakot mo? Kahit bisita pa siya ni Chairman Lin, ano naman? Sa harap ng tunay na chairman, wala ring karapatang magsalita si Lin Zhenjie. Ngayon, sama-sama nating alisin ang babaeng itong gulo. Sa hinaharap, kung malaman ni Chairman Lin at kahabagan kami, at bigyan kami ng posisyon ng acting chairman, sa dakong huli, si Lin Zhenjie ay maglalagay lang ng saa at tubig para sa amin. Anong pinag-alinlanganan mo? Ganito na ang sinabi ni Director Song. Gusto mo bang makitang ang anak natin ay mamamatay sa bagbog? Ate Lan, hindi ko ito sinasadya. Ikaw talaga ang pilit na nagtutulak. Ayaw mo akong patawarin. Kahit bisita pa siya ni Chairman Lin, ano naman? Sa harap ng tunay na chairman, wala ring karapatang magsalita si Lin Zhenjie. Ngayon, sama-sama nating alisin ang babaeng itong gulo. Sa hinaharap, kung malaman ni Chairman Lin at kahabagan kami, at bigyan kami ng posisyon ng acting chairman, sa dakong huli, si Lin Zhenjie ay maglalagay lang ng saa at tubig para sa amin. Anong pinag-alinlanganan mo? Ganito na ang sinabi ni Director Song. Gusto mo bang makitang ang anak natin ay mamamatay sa bagbog? Ate Lan, hindi ko ito sinasadya. Ikaw talaga ang pilit na nagtutulak. Ayaw mo akong patawarin. Zeng Songyuan, talagang wala kang takot sa kamatayan. Gus Aolan, humingi na ako ng tawad sa'yo. Ikaw ang ayaw tumigil. Kung ganito na, ang pamilya Zheng ay hindi na kailangang matakot sa'yo. Kahit pa ikaw ang chairman ng Yaolan Group o bisita man ni Lin Zhenjie. Ang may-ari ng piging ngayong gabi ay ang tagapagtatag ng Yuncheng Chamber. At siya rin ang tunay na chairman ngayon. Kahit nandito si Lin Zhenjie, hindi siya magkakaganito ng tapang. Ginoong Zeng, ang babaeng ito na si Gu Zhaolan. Napakayabang at walang respeto. Pinapalo niya si Ginoong Zeng hanggang magkalamat. At hindi ko talaga mapigilan. Ngayon kayo na ang bahala, kampante na ako. Tatay, ipababa mo siya. Ako mismo ang sasampal sa kanya ng 5 bises para matahimik ang galit ko. Ang lakas ng loob mo. Di mo ba nakikita kung sino ang inaaway mo? Sino ba talaga ang kinakalaban mo? Kahit nandito si Lin Zhenjie, hindi siya magkakaganito ng tapang. Ginoong Zeng, ang babaeng ito na si Gu Zhaolan, napakayabang. Walang respeto. Pinapalo niya si Ginoong Zeng hanggang magkalamat. At hindi ko talaga mapigilan. Ngayon kayo na ang bahala, kampante na ako. Tatay, ipababa mo siya. Ako mismo ang sasampal sa kanya ng 5 bises para matahimik ang galit ko. Ang lakas ng loob mo. Di mo ba nakikita kung sino ang inaaway mo? Sino ba talaga ang kinakalaban mo? Sino ba talaga ang kinakalaban mo? Sino ka naman? Isa ka lang.
Hamak na uod sa lupa. Sino ba ang may alam kung paano mo nakuha ang pwesto bilang chairman ng Yaolan Group? Sa tingin ko, maganda ka nga. Baka naman may kung anong kalokohan kay Chenshi. Aya ka umangat? Sa totoo lang, ang sa ni Chenshi, kahit anong babae, kinakain. Hindi naman nadudumihan? Zheng Xiaoyi, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bastusin ang chairman? Chairman. Talaga nga, si Gus Haolan at ang tatay mo. May kalokohan. Abit siya ng tatay mo. Ayaw mong sabihin? Ako. Sasabihin ko. Mga tauhan, ibaba niyo ang babaeng to. Ang sarap nga ni Chenshi. Kahit anong babae, kinakain. Hindi naman nadudumihan? Zheng Xiaoyi, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bastusin ang chairman? Chairman. Talaga nga, si Gus Haolan at ang tatay mo. May kalokohan. Abit siya ng tatay mo. Ayaw mong sabihin? Ako. Sasabihin ko. Tara, hilayin ninyo ang babaeng ito pababa. Ako mismo ang sasampal sa kanyang mukha. Sino ang maglalakas loob? Chen Lu. Talagang tutulong ka sa Gus Haolan? Kung ganon, wala na akong kailangang bigyan ng respeto. Ngayon, sino mang pipigil sa akin na magtanggol kay Gus Haolan ay kaaway ng aming pamilyang Zheng. Zheng Songyuan, parang gusto mo talagang mamatay. Di mo ba nakikita kung anong nangyari sa pamilyang Zhu na nagalit sa akin? Ang pamilyang Zhao ay nahulog sa ganitong kalagayan. Dahil sa paggawa mo kay Chairman Lin ngayon, nanggugulo ka pa sa piging ng founder. Kahit dumating si Chairman Lin, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Chairman, ang kapalaran mo ay mas malala pa sa amin. Libu-libong bises na mas matindi. Mabuti, mukhang hindi pa sapat ang nangyari sa pamilyang Zhu. Naglakas loob ka pa ring magsalita sa harap ko. Gus Haolan, Huwag kang magalit. Ngayon, nanggulo si Gus Haolan sa piging. Hindi na siya mabubuhay. Samantala, ang pamilyang Zhou ay makikilala ang founder sa tulong ng mga dakilang tao. Pagkatapos ngayon, si Gus Haolan ay itataboy sa Yoncheng at ang pamilyang Zhou ay babalik sa dating karangyaan. tama, Gus Haolan. Nagalit mo ang lahat ng pamilya sa Yuncheng. Hanggang sa manggulo ka sa piging ng Yuncheng Chamber. Ngayon, ay ang araw ng iyong kamatayan. Mabuti. Tingnan natin kung paano ninyo ako haharapin. Ngunit, payo ko sa inyo bago ninyo ako harapin. Dapat ninyong timbangin kung ang inyong kayamanan ay sapat para sa galit ko. At ang pamilyang Zhou ay babalik sa dating karangyaan. Tama. Gus Haolan, ang lahat ng pamilya sa Yuncheng ay nagalit mo hanggang sa manggulo ka. Sa piging ng Yuncheng Chamber, ngayon ay ang araw ng iyong kamatayan. Mabuti. Tingnan natin kung paano ninyo ako haharapin. Ngunit, payo ko sa inyo bago ninyo ako harapin. Dapat ninyong timbangin kung ang inyong kayamanan ay sapat para sa galit ko. Malapit na mamatay, matigas pa rin ang bibig. Isang probinsyana, nagsasalita ng ganyan, hindi alam ang sariling kapalaran. Ara, hulihin siya. Hoy, President Lin, natanggap ko na ang mga pangulo ng 4 na dakilang angkan. Nakahanda na ang hapunan, pupunta na ako sa venue para salubungin sila. Kasama ng 4 na dakilang angkan, salubungin natin ang founder. Sage, anong plano ng pangulo? Ang pangulo ay, natanggap na ang 4 na dakilang angkan, paparating na sa venue. Maghanda na tayo, salubungin natin ang 4 na dakilang angkan at ang founder. Ang 4 na dakilang angkan, mga pangulong nagtago ng dekada, ngayon ay magkakasama sa Cloud City. Mukhang may dragon na lalabas sa Cloud City. Mga tanga. Walang mata. Gus Haolan, narinig mo na ang sinabi. Ang pangulo at ang mga pangulo ng 4 na angkan ay paparating na. Hanggang dito na. Huwag kang magtaka kung magiging brutal ako. Mga tauhan, wait, hindi mo magagawa. Alam mo ba kung sino siya? Kahit sino pa si Gus Haolan, o kung sino ang kaibigan niya. Kung magkakagulo siya sa Cloud City Chamber, tiyak na mamamatay siya. Wait, bilisan mo. Paparating na ang pangulo. Huwag mong hayaang madumhan niya ang paningin ng 4 na angkan. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila, isang babaeng probinsyana. Ang lakas ng loob mong magsalita, talagang hindi alam ang kamatayan. Mga tauhan, kunin niyo siya para sa akin. Hoy, natanggap ko na ang mga pangulo ng 4 na dakilang angkan. Nakahanda na ang hapunan, pupunta na ako sa venue para salubungin sila. Kasama ng 4 na dakilang angkan, salubungin natin ang founder. Sage, anong plano ng pangulo? Ang pangulo ay, natanggap na ang 4 na dakilang angkan, paparating na sa venue. Maghanda na tayo, salubungin natin ang 4 na dakilang angkan. At ang founder,
ang apat na dakilang angkan, mga pangulong nagtago ng dekada. Ngayon ay magkakasama sa Cloud City. Mukhang may dragon na lalabas sa Cloud City. Mga tanga. Walang mata. Gus Haolan, narinig mo na ang sinabi. Ang pangulo at ang mga pangulo ng apat na angkan ay paparating na. Hanggang dito na. Huwag kang magtaka kung magiging brutal ako. Mga tauhan, Wei, hindi mo magagawa. Alam mo ba kung sino siya? Kahit sino pa si Gus Haolan, o kung sino ang kaibigan niya. Kung magkakagulo siya sa Cloud City Chamber, tiyak na mamamatay siya. Wei, bilisan mo. Paparating na ang pangulo. Huwag mong hayaang madumhan niya ang paningin ng apat na angkan. Babae, naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Pangulo. Atilan, nahuli ang iyong lingkod. Hinayaan kong ang mga taong walang mata na ito ay manghamak sa iyo. Patawarin mo ako. Pangulo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Alam mo ba kung sino ang iyong ininsulto? Siya, Pangulo. Ang taong ito ay chairman lamang ng Yaolan Group. Sa harap ng aming Cloud City Chamber, karapat-dapat lang siyang magtimpla ng tsa. Bakit ka ganyang magpakumbaba? Alagang, ikahihiya mo ang aming Cloud City Chamber of Commerce. Ang uri mong tulad mo ang tunay na kahihiyan ng Cloud City Chamber of Commerce. Ikaw ang tunay na kahihiyan. Lin Zhengjie, ano ba ang ibig mong sabihin? Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang taong nakatayo sa harap mo. Siya ang tagapagtatag ng Cloud City Chamber of Commerce. Impossible. Peke ang lahat ng ito. Si Gus Haolan ay mula sa Shuangwan Village. Isang probinsyanong nagbebenta ng peach. Paano siya magiging tagapagtatag ng Cloud City Chamber of Commerce? Lin Zhengjie, tama. Lin Zhengjie ang lahat ng ito. Ay kasinungalingan ni Lin Zhengjie. Upang ipagtanggol si Gus Haolan. Ang uri mong tulad mo ang tunay na kahihiyan ng Cloud City Chamber of Commerce. Lin Zhengjie, ano ba ang ibig mong sabihin? Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang taong nakatayo sa harap mo. Siya ang tagapagtatag ng Cloud City Chamber of Commerce. Impossible. Peke ang lahat ng ito. Si Gus Haolan ay mula sa Shuangwan Village. Isang probinsyanong nagbebenta ng peach. Paano siya magiging tagapagtatag ng Cloud City Chamber of Commerce? Lin Zhengjie, tama. Lin Zhengjie ang lahat ng ito. Ay kasinungalingan ni Lin Zhengjie. Upang ipagtanggol si Gus Haolan. Hindi ito maaring mangyari. Hindi ito totoo. Impossible. Ayong mga bulag at walang malay. Gaano kataas ang kalagayan ni Atilan? At kayo'y nang api sa kanya ng ganito. Atilan, paano ninyo gustong parusahan ang mga nanghamak sa inyo ngayon? Go Chengqian. Zhou Yuyao, akala ko. Sapat na ang aral na ibinigay sa inyo noong nakaraan para maging mabait kayo. Hindi ko inaasahan kayo hindi pa rin nagsisisi. At ngayon ay nakipagsabuatan pa kayo sa Zheng family para apihin ako. Kung ganito, huwag ninyong sisihin ang aking pagiging walang awa. Lizzie, Narito po ako. mag-utos ka. Simula ngayon ang Zhou family ay hindi na makakagawa ng kahit anong negosyo sa loob ng China. Sino mang tumulong sa Zhou family, gawin ninyong mawala ng tuluyan sa China. Sage. Atilan, Atilan, Kahabagan, Atilan. Etlan, patawarin ninyo ako. Hindi ko talaga sinasadya na hamakin kayo. Siyempre, hindi sinasadya. Dahil sa impluensya ng Zheng family. Mas masahol pa ang pang-aapi sa mahihina. Kung ganito, hayaan mong tikman mo ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. At pagiging inaapakan. Zheng Songyuan, dalhin mo ang iyong mga tao. Umalis sa Cloud City. Hindi ba ninyo kinamumuhian ang mga magsasaka sa probinsya? Kung ganoon, manatili kayo sa Shuangwan Village, magpakabait. Maging isang probinsyano, magsaka at mag-araro. Walang aking pahintulot. Hindi kayo maaaring malis sa Shuangwan Village magpakilangan. Atilan, Kahabagan, Atilan. Etlan, patawarin mo ako. Talagang hindi ko sinasadya na hamakin ka. Siyempre, hindi mo sinasadya. Dahil sa estado ng Zheng family. Mas malala ang pang-aapi sa mahihina. Kung ganoon, hahayaan kitang matikman ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. At pagiging inaapakan. Zheng Songyuan, dalhin mo ang iyong mga tao. Umalis sa Cloud City. Hindi ba ninyo kinamumuhian ang mga magsasaka sa probinsya? Kung ganoon, manatili kayo sa Shuangwan Village, magpakabait. Maging isang probinsyano, magsaka at mag-araro. Walang aking pahintulot. Hindi kayo maaaring umalis sa Shuangwan Village magpakailangan. At kayo, lahat kayo ay mga prominenteng pamilya ng Cloud City, miyembro ng Chamber of Commerce. Ang pagtulong sa mahihina, ang dapat ninyong tungkulin. Ngunit bawat isa sa inyo, nang aapi ng mahihina, walang pananagutan. Isang kahihiyan sa Chamber. Kung ganoon, Lin Zhengjie, ipagutos mo ang lahat ng mga ngalaka ng Cloud City na narito ngayon. Lahat ay palalayasin sa mga prominenteng pamilya ng Cloud City at hindi na muling papayagang sumali. Atilan, patawarin mo kami. Atilan, Kahabagan. Atilan, huwag kang magalit. Ang ingay. Anong klaseng asal yan? Ngayon, palalayasin lang sa chamber. Kung makapatuloy kayo sa pag-ingay, huwag ninyong sisihin ang Cloud City Chamber of Commerce. Kung hindi na kayo bibigyan ng pagkakataon. Inay, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya na hindi ka kilalanin. Lahat ng ito ay ang Zhou family. Ang buong pamilya ng Zhou ang pumilit sa akin na gawin ito. At ang babaeng yon, si Zhou Yuyao, sinabi niya, na kung hindi ko titiwalagan ang relasyon natin, hindi siya magpapakasal sa akin, inay.
Kayong nagpalaki sa akin. Ako ang inyong mabuting anak. Paano kayo hindi kilalanin? Kung mapapatuloy kayo sa pag-ingay, huwag ninyong sisihin ang Cloud City Chamber of Commerce. Kung hindi na kayo bibigyan ng pagkakataon. Inay, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya na hindi ka kilalanin. Lahat ng ito ay ang Zhu family. Ang buong pamilya ng Zhu ang pumilit sa akin na gawin ito. At ang babaeng yon, si Zhu Yuyaw, sinabi niya, na kung hindi ko titiwalagan ang relasyon natin, hindi siya magpapakasal sa akin, inay. Kayong nagpalaki sa akin. Ako ang inyong mabuting anak. Aba, ikaw talaga Gachengkian. Noon, ikaw ang nagsabing patay na ang iyong mga magulang. Kaya pumayag akong pakasalan ka. Ngayon, nasaktan mo ang iyong inang ampon at isinisi mo ang lahat. Sa aming Zhao family, ha? Ang ganda mo talaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin masasaktan si Chairman Lin. Chairman. Ang taong nanakit sa iyo ay si Gachengkian. Wala itong kinalaman sa aming pamilyang Zhao. Gawin mo ang gusto mo sa kanya, pero pakiusap. Huwag mo kaming parusahan. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Babae. Dahil sa iyo, hindi dapat kita pinakasalan. Gachengkian. Nanay, pakiusap. Nanay. Ang taong makasarili sa huli ay magdurusa. Ang pagkawala mo ng lahat ngayon, kasalanan mo yan. Binigyan kita ng pagkakataon para umangat. Pero sinayang mo. Umalis ka na. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Nanay, nagkamali na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wala itong kinalaman sa aming pamilyang Zhao. Gawin mo ang gusto mo sa kanya, pero pakiusap. Huwag mo kaming parusahan. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Babae, dahil sa iyo, hindi dapat kita pinakasalan. Gachengkian. Nanay, pakiusap. Nanay. Ang taong makasarili sa huli ay magdurusa. Ang pagkawala mo ng lahat ngayon, kasalanan mo yan. Binigyan kita ng pagkakataon para umangat. Pero sinayang mo. Umalis ka na. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Nanay, nagkamali na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tinapos ko na ang relasyon ko sa pamilyang Zhu. Mula ngayon, ako na ang tunay mong anak. Nanay, noon, kung hindi dahil sa'yo, na nakita mo ako sa ilog, nalunod na sana ako. Nanay, naalala mo pa noong bata ako, nilagnat ako, ikaw. Ang nag-alaga sa akin buong gabi, hindi natulog. Nanay, noong sumakit ang binti mo, ako ang nagdala sa'yo. Ako ang naghatid sa'yo sa ospital. Nanay, at yung mga panahon sa Shuangwan Village, tayo lang ang mag-isa. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Nanay, Ikaw ang nakalimot sa lahat ng yan. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko dahil lang sa katayuan ko. At posisyon. Gachengkian. Sana balang araw, maintindihan mo talaga ang pagkakamali mo. Kapag ginamit mo ang lahat ng paraan para sa kapangyarihan at yaman, malulunod ka lang sa lahat ng ilusyon. Kung ang isang tao ay nakalimutan kung bakit siya nagsimula, habang buhay siyang mabubuhay sa maling landas at malulunod. Chengkian, tandaan mo ang aral na to. Sa pagiging tao, huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. nanay,